Lahat maghanda sa bagong digmaan. Hulan nyo kung sinong magsisimula nito. Rusya na naman. Bagong batas ang pinasa sa Russian State Duma. Kailangan na lang pirma ni Putin para maging opisyal ito. Formalidad na lang ang pirma at kapag nalagdaan, opisyal na ito. Nabaliw na si Putin. Ngayon, inilalatag na niya ang pundasyon ng digmaang maaring lumaganap sa buong Europa, lampas sa Ukraine. Noong Mayo, 13, nagkaroon ng botohan sa bagong panukalang batas sa Russian State Duma. Kahit puno ng mahihirap, intindi na legal na termino ang panukalang batas, simple lang talaga ang diwa nito. Pinapayagan nito si Putin mag-utos ng pananakop sa ibang bansa anumang oras. Siyempre, hindi naman eksaktong ganyan ang sinasabi ng panukalang batas. Maaring mag-utos ng pananakop ang Russia kung kailangan nitong protektahan ang mga mamamayan mula sa banta sa ibang bansa. Isa lang itong panlilin lang. Ang proteksyong ito ay para sa kahit sino mamamayang Ruso na iniimbestigahan, inaaresto, nililitis o inaabuso ng mga dayuhang estado, internasyonal na korte at organisasyong hindi kasapi ang Rusya. Pinataw ng Russia ang imposibleng kondisyon na di kayang tuparin ng anumang bansa. Dapat bigyan ng bansa ng ganap na kalayaan ng mga Ruso sa kanilang teritoryo kung hindi ay maaring gamitin ni Putin itong dahilan para ideklara ang pananakop sa ngalan ng proteksyon sa isang tao. Walang lohika sa batas na ito. Layunin lang itong bigyan si Putin ng maling dahilan para magsimula ng bagong pananakop kahit kailan. Naipasa na ang panukala at hinihintay na lang ang pirma ni Putin para maging opisyal na batas sa Rusya. Hindi na natin kailangang pagdebatehan kung bibigyan ba ni Putin ang sarili niya ng kapangyarihang sakupin ng anumang bansa na mapapagalit sa kanya. Ang panukalang batas na ito ay siguradong nagmula sa loob ng Kremlin. Lahat ng gumawa nito ay siguradong may bulong mula kay Putin at sa mga kasamahan niya. Maging prangka na tayo tungkol dito. Si Putin ang taong responsable kung bakit umiiral ang panukalang batas na ito at siguradong wala siyang balak na tanggihan o hindi ito pirmahan. Siyempre, pipirmahan niya ito. Ibinibigay ng panukalang batas ang lahat ng gusto niya para ipataw ang kanyang uri ng kabaliwan, hindi lang sa Ukraine, kundi sa iba pa. Nagsimula ng ipahiwatig ni Putin kung saan niya balak ituon ang pansin ng Russia. Diyan na talaga magiging seryoso ang mga bagay at maglalabas pa kami ng karagdagang detalye sa lalong madaling panahon. Pero una, binigyan tayo ni Vyacheslav Volodin, tagapanggulo ng Russian State Duma, ng malinaw na senyales kung anong naratibo ang gagamitin ng Russia ngayong handa ng pirmahan ni Putin ang bago niyang panukalang batas. Ang katarungan sa kanluran ay naging kasangkapan ng panunupil sa mga tutol sa mga desisyon ng mga opisyal ng Europa. Sa ganitong sitwasyon, mahalagang lahat ng paraan para maprotektahan ang mga mamamayan abroad. Ayon kay Vladimir, matapos may pasang batas sa State Duma. Malinaw ang kwento. Hindi lang ito tungkol sa pagpaparusa sa mga bansang nagbabanta sa mga Ruso. Ang panukalang batas na ito ay tumutukoy sa pagpapakita ng lugar ng kanluran at ng di umano'y hindi lehitimong mga batas nito. O para sabihin sa ibang paraan, wow! Tigilan niyo ang pananagot sa mga Ruso para sa aming mga krimen sa digmaan o sa kahit ano paman. Bukod sa pangumutya, ito ang ibig sabihin ng panukalang batas para sa tatlong pinakamaapektuhang entidad. Una, nariyan ng Ukraina. Hindi may kakailangang pagkakatulad ng wika sa panukalang batas na ito at sa mga dahilan ni Putin sa pananakop sa Ukraina. Tulad ng itinuro ng Euronews, ginamit ni Putin ang maling pahayag na kailangan niyang protektahan ang mga mamamayang Ruso at ang populasyong nagsasalita ng Ruso bilang isa sa mga dahilan kung bakit niya sinimulan ang malawakang pananakop sa Ukraina noong Pebrero 2022. Pero nung panahong yon, wala pang mga mekanismo si Putin para tawagin ang pananakop na yon bilang isang digmaan. Tinawag niya itong espesyal na operasyong militar para sa propaganda dahil akala niya babagsak agad ang Ukraina at magagamit pa rin ang terminolyang yon dahil wala pa raw totoong digmaan. Hindi ayon sa plano ni Putin ang nangyari sa Ukraina. Ngunit ipinasa lang State Duma ang batas na naglehitimo sa kanyang pananakop sa loob ng Rusya. Delikado yon para sa Ukraina. Kung tawagin ni Putin na digmaan ang pananakop kaysa espesyal na operasyong militar, magbubukas ito ng daan para sa mobilisasyon ng hukbong Ruso. Naniniwala si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraina na posible itong mangyari. Noong Abril, sinabi niyang gumagawa ang Russia ng mga batas para bigyang kapangyarihan si Putin na higpitan ng mga messaging app gaya ng Telegram at magpatupad ng malawakang restriksyon sa internet bilang mga posibleng hudyat ng mobilisasyon. May isa pang palatandaan na dapat ikabahala ng Ukraina ngayon. Habang ipinapasa ng Russia ang mga panukalang batas na nagpapahintulot kay Putin na gawing legal ang kanyang mga pananakop, inihahanda naman ng Belarus bilang isang papet para sa panibagong pananakop. Sinabi ng Pangulong si Alexander Lukashenko na magmumobilisa na sila ng piling unit habang naghahanda sa digmaan.
Noong Mayo, 18, nagsagawa ng joint military exercise ang Russia at Belarus na tumutok sa deployment ng tactical nuclear weapons mula sa hindi planadong launch sites. Ayon kay Zelensky, ipinapakita ng intelihensya ng Ukraine na sinusubukan ni Putin na isali ang Belarus sa digmaan ng Russia na maaaring mag-target sa hilaga ng Ukraine o miyembro ng NATO. Mukhang nakakahawa ang kabaliwan ni Putin sa kanyang mga tau-tauhan. Habang naghahanda ang Russia para sa susunod na pananakop, si Lukashenko ay nag-aabang ng utos mula sa kanyang amo para sumama sa anumang plano ng Russia. Para sa Ukraine, mas delikadong bagong batas dahil pwede itong gamitin ni Putin para gawing legal ang mobilisasyon at pilitin ng ibang bansa na sumali sa giyera. Para sa kanluran, mas malaking banta ang bagong batas. Alam ito ni Zelensky, kaya binanggit niya ang posibleng pag-atake sa isang bansang NATO sa pamamagitan ng Belarus. Pero bago natin mas pag-usapan kung ano ang ibig sabihin nito para sa kanluran, mukhang nagsisimula ng gumawa ang Russia ng plano kung paano nila gagamitin ang bagong batas na ito sa isa pang bansa, ang Armenia. Ngayon, ang Armenia ay isang kawili-wiling kaso pagdating sa relasyon ng bansa sa Russia. Matagal nang sinamantala ng Russia ang tensyon ng Armenia at Azerbaijan para palakasin ang impluwensya nito sa Armenia. Noong 2026, may nagbago at itinampok ito ng Carnegie Endowment sa isang artikulo noong Pebrero 3. Sinabi ng pinuno ng Security Council ng Armenia ng hybrid na banta mula sa mga ikatlong bansa ang pinakamalaking panganib para sa Armenia sa 2026. Ang tinutukoy na ikatlong bansa ay Russia. Mas naging matapang ang mga opisyal ng Armenia sa pahapyaw na pagbatikos sa Russia sa ginagawa nito sa bansa. Sinabi ni punong ministro Nikol Pashinyan na may ilang matataas na pinuno ng apostolikong simbahan ng Armenia na tila mas inuuna ang interes ng isang ikatlong bansa kaysa sa Armenia mismo. Gumamit na rin ng anti-imperialistikong pananalita ang ibang opisyal kapag binabanggit ang panahong Soviet na nais ibalik ni Putin. May malakas na paghahal sa laban sa Russification sa Armenia ngayon at ikinagalit ito ni Putin. Sa press briefing noong Mayo, hinimok ni Putin si Pashinyan na magdaos ng referendum para pumili ang Armenia sa pagitan ng EU at Eurasia Economic Union kung saan malaki ang impluwensya ng Russia. Alam ni Putin na pumapanig ng Armenia sa EU habang sinusubukan nitong sumali. Ayaw iyon ni Putin. Nagbabala siya tungkol sa ilang mga pangyayari na maaring mangyari kung lalong lalapit ang Armenia sa kanluran. At sinabi pa niyang maaring maranasan ng bansa ang isang sitwasyong tulad ng sa Ukraine kung ipagpapatuloy nito ang kasalukuyang landas. Gusto ni Putin ng referendum para mabili at manipulahin ang boto. Pagdating sa manipulasyon, may mga kawili-wiling kaganapan na ring lumalabas sa larangan ng impormasyon sa Armenia. Noong Mayo 15, iniulat ni Milatani na may network ng disinformasyong Ruso na nagpapakalat ng maling impormasyon sa Armenia 2 araw matapos ipasa ng State Duma ng Russia ang bagong panukalang batas. Nagsimula ang kampanya ilang buwan bago ang ulat na layong palabasin ng network ng Russia ang mga peking larawan at video na nagsasabing posibleng magkadigmaan laban sa Russia kung hindi sundin ng Armenia ang gusto ni Putin. Halimbawa, may video noong Marso na maling nagsabing sinabi ng Institute for the Study of War na tiyak ang labanan kontra Russia kapag nanalo si Pashinyan sa eleksyon sa Hunyo. May mga video na nagsasabing may lihim na kasunduan si Pashinyan at Pransya, kabilang ang umano'y alok ni Pangulong Emmanuel Macron ng suporta kay Pashinyan mula sa Pransya kung makikipagdigma ito sa Russia. Sa kabuuan, may hindi bababa sa 20 ganitong mga video na natukoy bilang bahagi ng kampanya ng Russia na tila idinisenyo para gawin ang dalawang bagay: manipulahin at takutin. Ipinapatupad na ang plano. Una, takutin ang bansang konektado sa Russia. Pangalawa, manipulahin ito para sundin ang gusto ni Putin. Pangatlo, kung hindi sumunod ang bansang yon, may batas na nagpapahintulot kay Putin magsimula ng pananakop para protektahan ang mga Ruso. Nagkataon na maraming mamamayang Ruso sa Armenia. Ayon sa Observatorio Balkanic House sa Trans-Europa, 142,000 na mga Ruso ang dumating sa Armenia sa unang quarter ng 2022 lamang. Marami sa kanila ay tumakas mula sa digmaan ni Putin noon. Ngayon, maaring gamitin ni Putin ang sinuman sa kanila bilang dahilan para umatake sa bansang hindi niya mapilit. Kung hindi pa sapat na babala sa kanluran ang nangyari sa Ukraine, na may mas marami pang balak ang Russia, bukod sa pananakop na inilunsad ni Putin noong Pebrero 2022, dapat ay nagdudulot na ng matinding alarma ang mga nangyayari sa Armenia at ang batas na kamakailan lang ipinasa ng State Duma. Bago natin talakayin kung bakit, ito ang The Military Show. Ipinapakita namin sa inyo ang buong larawan, hindi lang ang mga headline. Kung may natututuhan ka sa aming channel,
Mag-subscribe ka na para hindi mo mamiss ang mga susunod naming pagsusuri. Kaya mukhang target ni Putin ang Armenia dahil sa bagong panukala ng Russia, pero ang kanluran pa rin ang tunay niyang pakay. Sinabi ni Zelensky ng bagong panukala ng Russia ay nagpapahintulot kay Putin na sakupin ang anumang bansang kanluranin na makita niyang banta sa Russia. At hindi naman lingid sa kalaman ng kanluran, lalo na ng mga bansang Europeo na miyembro ng NATO, ang banta na dulot ng Russia. Noong Mayo, 15 sinabi ni Inspector General Carsten Breuer ng Sandatahang Lakas ng Alemanya na naghahanda ang Russia sa posibleng pag-atake sa mga darating na taon. Ayon kay Breuer, nagkakatagpo sa 2029 ang iba't ibang palatandaan tulad ng pagdami ng armas, tauhan, at mga kaganapang pang-ekonomiya at pampolitika. Sinusuportahan siya ng Chief of Defense Staff sa UK, Air Chief Marshal Richard Knighton. Nakikipaglaban ng Russia sa Ukraine. Natututo, gumagawa ng bagong teknolohiya, at pinatunayan ni Putin ang kagustuhang umatake sa mga soberanong estado. Sabi ni Knighton kay Breuer, habang mas lumalapit ka sa hangganan ng Russia, mas lalo mong nararamdaman ang banta. Gaya na sinabi namin, mga hudyat ng panganib ito. Dapat ay tumutunog na ang mga ito. May ilan ding natuturo kay Putin at nagsasabing may masama siyang balak. Noong Pebrero, nagbabala ang Sweden. Nagbabala ang taunang ulat ng Military Intelligence and Security Service sa hybrid warfare gaya ng sabotahe at cyber operations laban sa Sweden at mga kaalyado nito. Kaya tinukoy ng ulat ang Russia bilang pangunahing banta sa militar ng Sweden at NATO. Mas lumala ang banta dahil parang binigyan ni Putin ang sarili niya ng pahintulot. Sakupin ang kahit anong bansa, kahit mababaw lang ang dahilan. Idinagdag ng politiko na naniniwala ang mga opisyal ng depensa ng EU na sa susunod na ilang taon ay maaaring subukan ng Kremlin ang katatagan at hangganan ng pangkalahatang suporta ng kanluran sa alyansang NATO at, sa pagpapalawig, ang suporta nito sa Ukraine. Iminumungkahi ni Tomasz Poyer, dating tagapayo ng gobyerno ng Czech sa pambansang seguridad, na ang anumang ganitong pagsubok ay maaring ituon sa rehiyon ng Baltic o marahil sa rehiyon ng Black Sea. Ayon kay Poyer, maaring maging target ang Bulgaria dahil mas mababa ang gastos nito sa depensa kaysa sa mga bansang Baltic na matagal nang alamang banta ni Putin bago pa salakayin ng Russia ang Ukraine. Posible kayang ginagamit ang plano sa Armenia laban sa mga kaalyado ng NATO? Kung mangyari, magiging pagsubok ito para sa NATO. Binigyan na ng Russia ang sarili nito ng pahintulot na sumalakay, at ang isang bansa na itinuturing nitong mahina sa hanay ng NATO ay magiging perpektong target para sa isang pagsubok. Kung hindi agad tumugod ang NATO para ipagtanggol ang Bulgaria o isa sa mga bansang Baltiko kung sakaling lusubin ng Russia, malalaman ni Putin na kaya pa niyang lumampas sa gustong ipaniwala ng NATO. Sa huli, layo ng bagong batas ng Russia na bigyan ng opsyon si Putin. Sa Ukraine, pwede niyang gawing lehitimo ang digmaan sa mga Ruso na posibleng maglatag ng daan para sa mobilisasyon at paglahok ng Belarus. Mukhang target ni Putin ng Armenia at nasa lugar na ang lahat ng kondisyon para sa pananakop na mabibigyang katwiran ng mga bagong batas ng Russia. At sa kanluran, ang banta na matagal nang inilalapit ni Putin ay tila hindi na lang basta banta, kundi malapit ng maging realidad. May legal na batayan na ngayon si Putin para bigyang katwiran ng pag-atake sa bansang tulad ng Bulgaria, kung saan may hanggang 30,000 Ruso ang naninirahan buong taon ayon sa New Geopolitics Research Network noong 2021. Ang mga bansang Baltiko ay tahanan ng 10,000 mamamayang Ruso. May mga palatandaan ng posibleng mga bagong digmaan mula sa Russia, ngunit may malaking tanong pa rin. Handa na ba ang Russia sa labanan na gusto nitong simulan? Sa bansang Armenia, tiyak. Sa 145 militar na bansa, ika-101 ang ranggo ng Armenia ayon sa Global Firepower. Ang militar ng bansa na may 65,000 tauhan at halos walang lakas sa himpapawid, dagat at lupa ay nagpapakitang malamang na mabilis masakop ni Putin ang Armenia kung atakihin niya, tulad ng inasahan niya sa Ukraine. Kung ilihis niya ang atensyon sa isang bansang NATO at, higit sa lahat, tumugon ng NATO sa pagsalakay ng Russia gamit ang buong depensa. Pinakamasamang senaryo ito para kay Putin, lalo na kung magsimula pa siya ng bagong pananakop habang inaatake pa rin ang Ukraine. Makita natin ang pinsalang ginawa ng Ukraine sa Russia. Ayon sa Ministry of Finance, lampas 1.35 milyon na ang kaswalti ng Russia at patuloy pa itong tumataas hanggang Mayo 18. Grabe ang mga numerong yan. At huwag kalimutan na handang tulungan ng Ukraine ang mga kasosyo nitong Europeo na bumuo ng mga estratehiya para ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa uri ng digmaan na isinusulong ng Russia. Hangal si Putin kung susubukan niyang lusubin ang kaalyado ng NATO habang may Ukraine pa. Nagiging mas komplikado ang mga bagay kung sakaling magtagumpay ang Russia sa Ukraine.
na malayo pa sa kasiguraduhan at pagkatapos ay umatake sa isang bansang kasapi ng NATO. Kung sumali ang US sa NATO response, mas malaki at malakas pa rin ang puwersa ng Russia, lalo na matapos ang ilang taon ng laban sa Ukraine. Hindi tiyak ang US participation. Madalas sabihin ni Pangulong Donald Trump na maaring iatras ang US sa NATO at gamitin ang pag-atake ng Russia sa maliit na NATO member para igiit na huwag makialam ang US. Kung wala ang Amerika, dapat kayang harapin ng European NATO ang Russia. Hindi lahat ay nasusulat. Ang kulang na karanasan ng mga Europeo ng NATO sa digmaang ginagawa ng Russia ay maaring maging problema, lalo na sa labanan sa lupa ayon sa Newsweek. Malino na mas lamang ang Europa sa himpapawid. Pero dahil sa laki ng hukbong dagat ng Russia, maaari matalo nito ang mas moderno at maayos na barko ng Europa. At syempre, may opsyon ng Russia na gumamit ng sandatang nuklear. Meron silang 5,500 at 80 nukes kumpara sa pinagsamang 515 ng France at UK ayon sa Arms Control Association. Malamang na mas patas ang laban kaysa inaasahan. At kung magtagumpay si Putin na magdulot ng hidwaan sa NATO, na matagal na niyang sinusubukan, posibleng masalakay ang mas maliit na kaalyado ng alyansa. Sabi ng Belfer Center, asahan nating mas paigtingin pa ng Russia ang hybrid warfare, pananakot at maling impormasyon sa mga darating na taon. Maaring mangyari sa Bulgaria o Baltic ang kasalukuyang sitwasyon sa Armenia. Nagsusugal si Putin sa posibilidad na makakalika siya ng hidwaan sa NATO na sapat na lalim para alisin ang US sa eksena at sapat na komplikado para mahuli sa off-guard ang mga miyembro ng NATO sa Europa na magdudulot ng pagkaabala sa mga proseso, alitan sa loob, at hindi sapat na mga tugon. Alam nating gumawa na ng sariling dahilan ng Russia, naipasa ng batas at hindi na maiiwasan ng pirma ni Putin. Lahat ng bansang Europeo na maraming Ruso ay nanganganib na yon. Kampanya ng derussification ay maaring maging mitsa. Maaring gawing dahilan ang pag-aresto kahit sa isang mamamayang Ruso, kahit may lehitimong kaso. Ang kabaliwan na yon ay bumabalot sa isipan ni Putin. Itinutulak niya ang Rusya na mas mapalapit sa digmaan laban sa Europa kaysa dati. Kahit walang buong pananakop, maaring gamiting dahilan ng Rusya ang bagong batas para sa agresyon, gaya ng hybrid warfare, at malilit na operasyong kunwari para protektahan ng mga mamamayang Ruso. Nailatag na ang pundasyon para sa bagong digmaan. Ginawang legal ng Rusya ang teror ni Putin. Habang nakatutok ang Rusya sa susunod na labanan, marami pa silang haharapin sa Ukraine. Ang dami ng namamatay at hirap sa pagre-recruit ay naglagay sa Rusya sa alanganin sa digmaan sa Ukraine. Sa di malamang dahilan mas lalo pang nabaliw si Alexander Lukashenko. Matagal nang sinasabi ng Belarusya na papet ni Putin ang tungkol sa mobilisasyon at paghahanda sa digmaan. Pero ngayon, kasama na rin sa eksena ang mga sandatang nuklear. Nagtutulungan sina Lukashenko at Putin para magdala ng isang madilim na banta sa bakuran ng NATO. Russia ito, Belarus, at mga sandatang nuklear. Ano bang posibleng kumalya? Marami talaga, pero unahin natin ang pagsasanay. Noong Mayo 18, iniulat ang politiko at iba pang media na nagsagawa ang Russia at Belarus ng magkasanib na pagsasanay sa paglalagay ng taktika na sandatang nuklear sa Belarus. Parang bigla na lang lumitaw ang mga pagsasanay dahil wala namang naiulat na paghahanda ang alinmang bansa para sa ganitong bagay sa mga nakaraang linggo at buwan. Walang plano ng isang araw. Kinabukasan, nagtulungan ang Belarus at Russia para sanayin ang mga sundalo sa kung paano maglunsad ng sandatang nuklear laban sa di pinangalanang kalaban. Hindi ito isang beses lang na pagsasanay. Ayon sa Ministry of Defense ng Belarus, ang mga pagsasanay na nagsimula noong Mayo 18 ay tatagal ng ilang linggo at posibleng lumawak pa habang tumatagal. Sa opisyal na pahayag, hindi malinaw ang sinabi ng ministeryo tungkol sa gagawin nila. At binanggit lang na ang layunin ng kaganapan ay subukan ang kahandaan sa labanan mula sa iba't ibang lokasyon sa Belarus. Ang pangunahing focus ay ang pagsasanay sa pagiging palihim, paggalaw sa malalayong distansya, at paggawa ng mga kalkulasyon para sa paggamit ng mga puwersa at kagamitan. Hindi nadaloko ng Belarus ang sinuman sa ganitong mga pahayag. Nagsasanay sila para maglunsad ng taktikal na nuklear. Malaking alalahaning ito, hindi lang para sa Ukraine, kundi pati na rin sa mga bansang sakop ng NATO. Iniulat ng New Sky na magsasagawa ang Belarus ng katulad ng pagsasanay sa iba't ibang rehiyon sa mga susunod na linggo, na may 3 pangunahing layunin. Subukan ang kahandaan ng militar sa paggalaw ng mga sandatang nuklear, subukan ang kanilang paghahanda para sa paggamit nito, at marahil ang pinakanakababahala sa lahat, subukan ng mga paraan upang matiyak ang pagiging lihim ng pagdeploy ng sandatang nuklear, sakaling magpasya ang Belarus na lumipat mula sa pagsasanay patungo sa totoong pag-atake.
Ang mga pagsasanay ay magbibigay sa Belarus at Russia ng ideya kung gaano kaepektibo ang paglipat ng mga taktika na sandatang nuklear sa malalayong distansya. At kung ilang sundalo at anong kagamitan ng kailangan para dito. Naglan na ang Belarus ng maraming tropa para sa unang yugto ng ehersisyo. Iniulat ng New Sky na 1,500 sundalo ang kalahok at gagamit sila ng humigit kumulang 200 piraso ng kagamitan, kabilang na ang mga sasakyang panghimpapawid. Ang tanging magandang balita sa lahat ng ito ay nananatiling hawak ng Russia ang buong kontrol sa mga nuclear stockpile na iniipon sa Belarus. Pakanib dito, maaring payagan ng ganitong pagsasanay ang Belarus na kumilos mag-isa kahit sa simula ng paghahanda sa posibleng pag-atake. Kung hindi nyo pa alam, opisyal na, baliw na si Lukashenko. Dati siyang sunod-sunuran kay Putin, pero pwede niyang sabihing iniisip niya noon ang kapakanan ng kanyang mga tao. Kung nagsisinungaling man siya, pwede niyang sabihin yon. Pero binigay na ni Lukashenko kay Putin ang kontrol. Ginawang puppet state ang bansa niya, lalo na sa usaping militar. At ginawa pa itong lunsaran ng pagpapakawala ng mga sandatang nuklear. Pero bakit na yon? Ano ang natulak sa Russia at Belarus na magbantang gumamit ng nuclear sa bagong paraan? Maaring may kinalaman nito sa isang hakbang ng Ukraine na ikinagulat ni Putin. Mukhang biglang inorganisa ang joint exercise matapos ang pinakamalaking drone attack ng Ukraine laban sa Moscow at mga kalapit na reyon. Sinabi ng Russia na 3 sibilyan ang namatay sa atake. Pero para sa Ukraine, layunin itong patunayan ng kanilang lakas sa himpapawid at sirain ang mas maraming military infrastructure sa loob at paligid ng Moscow hanggat maaari. Sa pagkatapos ng weekend ng mga pag-atake, nakapagpakawala ang Ukraine ng 1,300 drone na ilang beses nakalusot sa depensa ng Russia sa paligid ng Moscow. Nasira ang mga planta ng electronics at microchips para sa mga misil ng Russia, oil refinery sa Moscow, at oil depot sa Solzhenitsyn-Gorsk. Nagpalipad ng drone ng Ukraine sa gitna ng mga pag-atake. Kasama dito ang FPFP-1, drone ng Farpoint, at ang RSRS-1, BARS, isang jet-powered na drone na kayang tamaan ng mga target na daan-daang kilometro ang layo. Iniulat ng The Guardian na gumamit ang Ukraine ng hindi pa ipinapakitang drone nun na tinawag na BARS SM Gladiator. Ang drone na yon ay sumisimbolo sa bagay na mas kinatatakutan ni Putin. Lalong lumalakas ang Ukraine sa malalayong pag-atake sa digmaan. Habang nasusunog ang Moscow, tiyak na napagtanto ni Putin at ng kanyang mga kasamahan na wala ng tunay na ligtas na lugar sa teritoryo ng Russia. Masyado nang naging makapangyarihan ng Ukraine. Ang kanilang mga sandatang may mahabang abot ay hindi lang kayang umabot sa Moscow, kundi kaya rin nilang lampasan ang makakapal na depensa sa himpapawid na inilagay ng Russia sa reyon. Putin, ibig sabihin nito ay hindi na bansa ang Ukraine na kaya niyang pigilan. Nagsimula agad ang magasanib na ehersisyo sa Belarus matapos ang mga pag-atake. Gamit si Lukashenko, pinapakita ni Putin sa Ukraine na handa siyang palalain ang sitwasyon. Pero maaari pa rin itong maging banta. Sa katunayan, hindi naman ngayon lang nagsimulang magbanta ang Russia gamit ang kanilang sandatang nuclear. Ang madalas na banta ng nuclear ng Russia sa Ukraine ay naging tatak ng pananakop. Ngunit kadalasang itinuturing lang itong pananakot lamang, hindi seryosong banta. Napatunayan na ang pananaw na yan sa mahigit 40 taon ng labanan na walang ginamit na tactical na nuclear. Gayunpaman, hindi natin dapat isantabi na tila naghahanda ang Russia na gumamit ng sandatang nuclear sa hinaharap. Noong Nobyembre 2024, inanunsyo ng Kremlin na nilagdaan ni Putin ang bagong kautusan na nagbago sa pulisya ng Russia sa paggamit ng sandatang nuklear. Nagpatupad ng mga pagbabago ang kautusang ito, kabilang ang pagbibigay karapatan sa Russia na gamitin ang first use policy kung nakikita nitong banta sa soberanya o teritoryo ang paggamit ng konbensyonal na mga sandata. Pwedeng gawing dahilan ng Russia ang bawat atake ng Ukraine sa kanilang teritoryo para magsagawa ng nuclear strike ayon sa bagong nuclear policy. Sapat ba ang lawak ng pag-atake sa Moscow para isipin ng Russiang first use? Sana hindi. Maaring ang joint drill sa Belarus ay panibagong banta bilang sagot sa pag-atake ng Ukraine sa Moscow, kahit mas malapit sa teritoryo ng Ukraine kaysa dati ang mga bantang ito. O baka mas higit pa doon. Maraming bagay ang dahilan kung bakit mas nakababahala ang mga pinakabagong pagsasanay na ito kaysa sa karaniwang mga bantang nuclear na madalas ibinabato ni Putin. May mga mapanganib na president. Sunod-sunurang presidente ang nagbibigay pa ng higit na kontrol sa amo niya. Matagal na itong nabubuo at maaring magdulot ng sakuna hindi lang sa Ukraine, kundi pati sa NATO. Binabago ng mga salik na ito ang lahat. Ito ang military show. Ipinapakita namin ang buong larawan, hindi lang headline.
Mag-subscribe para laging updated sa balita. Tingnan natin ang mas malapitan ng Belarus at ang papel nito sa lahat ng ito. Ang mga pinagsamang pagsasanay na ito ay maingay, hindi lang dahil biglaan ang paglulunsad, kundi mas mahaba rin kaysa dati. Hindi na nakagugulat na pinayagan ng Belarus ang mga pagsasanay na ito. Sinabi ni Putin kay Lukashenko na tumalon at ang tanong lang ng alagad niya ay gaano kataas. Matagal nang pinaghahandaan ng Russia ang ganitong pangyayari. Nakita natin ito nang ilipat ni Putin ang ilang Oreshnik hypersonic missile sa Belarus noong dulo ng 2025. Hindi tinago ng Russia ang deployment na ito. Makikita sa footage ng Defense Ministry noong Disyembre, 30 ang Oreshnik missile systems na inilagay sa kagubatan ng Belarus, nagbabantang panganib sa Ukraine at NATO. Malinaw ang mensahe. Nagpapadala ang Russia ng missiles na kayang magdala ng nuclear warhead at posibleng umabot sa bilis na Mach 11 ayon sa Ukraine. Isa lamang ito sa marami na nagpapakitang pinayagan ng Belarus ang Russia na gamitin ito sa mga pag-atake laban sa Ukraine. Ayon sa Atlantic Council, ginamit ng 10,000 tropang Ruso ang Belarus bilang base sa unang pagsalakay sa Ukraine. Bukod sa mga issue sa nuklear, inakusahan din ng Belarus na nagho-host ng mga kagamitan na nagpapahintulot sa Russia na gamitin ang kanilang mga long-range drone para tamaan ang mga target nila. Pinaniniwala ang natayo ang Russia ng imbakan ng bala sa teritoryo ni Lukashenko na tila paghahanda para gamitin ng Belarus sa posibleng panibagong panlupang pagsalakay o mas malupit na atake. Mahigit 4 na taon ng pangunahing taga-suporta ng pananakop ni Putin sa Ukraine ang Belarus. Ang mga nuklear na armas sa teritoryo ay nagpatibay lang ng suporta at parang gantimpala kay Lukashenko dahil sa kanyang katapatan. Matagal nang binubuo ang banta ng nuklear ng Russia sa Belarus kaysa sa ipinapakita ng mga bagong pagsasanay. Noong Mayo 2023, pumirma ang Russia at Belarus ng kasunduan para pormal na magtalaga ng taktikal na sandatang nuklear sa Belarus. Iginiit ng Russia na ginawa ito dahil sa tumitinding tensyon sa kanluran, kasunod ng anunsyong pormal ng gagawin ng kasunduan na sinabi ni Putin noong Marso. Mabilis na dinala ang mga sandatang nuklear sa Belarus. Noong Hunyo 2023, naganap ang unang paghahatid ayon kay Lukashenko. Ipinagyabang umano ni Lukashenko na ang mga nuclear warhead ng Belarus ay 3 beses na mas malakas kaysa sa mga ibinagsak ng US sa Nagasaki at Hiroshima noong 1945. Mas maliit kumpara sa kabuuang nuklear na lakas na ika-21 siglo, ngunit sapat para magdulot ng malaking pinsala sa Ukraine o NATO na teritoryo. Iyon ang punto. Lalo na noong 2023, may mensaheng ipinadala ang Russia sa Belarus. Pumapayag si Lukashenko na gawing base ang kanyang bansa. Sa simula, kasama rito ang pagiging ruta kung saan maaring magpadala ng mga tropa ang Russia para sa inaasahang mabilisang pananakop sa Ukraine. Nang hindi bumagsak ang Ukraine gaya ng inaasahan ni Putin, umatras ang Belarus bilang daanan ng sundalong Russia, marahil dahil sa takot sa ganting atake ng Ukraine. Ang takot na yon ang nagtulak kay Lukashenko na payagan ng Russia gamitin ang kanyang bansa bilang proxy ng nuclear. Mabilis na lumipas ang panahon at ngayon ay nagaganap na ang magkasanib ng nuclear drills. Nagbabanta si Lukashenko na maaring payagan sila ni Putin gumamit ng nuclear na armas kapag ginulo sila. Diyan pwedeng magkamali lahat nito ng sobra. Kahit nakakabahala ang mga banta ng nuclear ng Russia hanggang sa puntong ito, palaging merong isang hindi lantad na pakiramdam dito na parang hindi talaga seryoso si Putin dahil alam niyang kapag nagpakawala ng nuclear ang Russia, siguradong maghihiganti ang NATO at ang mga miyembro nitong may kakayahang nuclear. Ngayon, may bagong pamantayan na nabubuo. Ang mga sandatang nuklear ng Russia ay nilagay sa isang estadong sunod-sunuran na maaring kumilos para kay Putin o magdesisyon mag-isa. Kaya may dahilan ng Russia na itanggi ang sangkot sila kung mula sa Belarus ang atake. Binigyan lang namin sila ng mga nuclear na armas, maaring sabihin ni Putin at ng kanyang mga kasamahan. Wala kami ideya na baliw pala si Lukashenko para gamitin ang mga iyon. Niloloko ng Kremlin ang presidente ng Belarus para lalo niyang isuko ang kapangyarihan kay Putin. Pero bago natin pag-usapan yan, tingnan muna natin ang issue ng president. Hindi bago sa Russia at Belarus ang paglalagay ng sandatang nuklear sa ibang bansa. Ganito rin ginagawa ng US, pero sa mga bansang mas matatag ang pamumuno kaysa Belarus. Sabi ng International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, nagladay ang US ng sandatang nuklear sa 5 bansa, Italia, Belgium, Germany, Turkey, at Netherlands. Hindi nakaligtaan ni Putin na abot ng armas ng Russia ang lahat ng bansang ito. Git ng US, sila lang ang may kontrol sa operasyon ng mga sandatang ito at hindi ito ilulunsad kung hindi nila inutos.
Ibig sabihin, may nauna nang gumawa ng ginagawa ngayon ng Russia at Belarus. Pwedeng gamitin ni na Putin at Lukashenko yan. Kung ginagawa ng US, bakit hindi pwedeng gawin ng Russia? Ang kaibahan, ayon sa Ukraine, ay hindi inilalagay ng US ang mga nukes dito sa mga bansang pinamumunuan ng mga baliw na otoritaryan. Ginagawa yan ng Russia. Ayon sa Ministry of Foreign Affairs ng Ukraine, sa paggamit ng Belarus bilang nuclear staging ground malapit sa NATO, pinapalehitimo ng Kremlin ang paglaganap ng nuclear na armas at nagtatakda ng mapanganib na halimbawa sa iba pang otoritaryan na rehimen. Dapat malinaw at matatag na kondenahin ng lahat ng estadong nirerespeto ang nuclear non-proliferation regime ang mga ganitong aksyon. Hiniling ng ministeryo ang mas maigpit na parusa sa Russia at Belarus at dagdag na suporta sa Ukraine matapos ang anunsyo ng nuclear drills. Ayon sa Ukraine, nalampasan na ang pulang linya at kailangan ng tugon para malaman ng Russia na anumang gawin nito gamit ang Belarus ay may katapat na sagot. Ang tanong ngayon ay, paano tutugon ang NATO dito? Dapat ibigay sa Ukraine ang hinihingi nito. Bakit? Dahil ang sitwasyon ngayon sa Belarus ay kasing laking banta sa NATO tulad ng sa Ukraine. Ayon sa New Sky, patuloy na lumalaki ang laki at saklaw ng pinagsamang ehersisyo ng Russia at Belarus nitong mga nakaraang taon. Matagal nang inaayos ng Russia ang infrastruktura at nagpapadala ng bala sa mga base sa Ozepovich, Belarus. May say? Ang mga yon, 1-2 taon na ang nakalipas. Karamihan ng ehersisyong militar ng Belarus ay sa gitna ng bansa kung nasaan ang base. Ngayon, mas madalas nang ginagawa ang mga ehersisyong militar sa Belarus sa Hilagang Kanluran, mas malapit sa hangganan ng 2 NATO na bansa, na tiyak na hindi komportable para sa alyansa ng depensa. Ang Poland at Lithuania ang 2 bansa. Babantayan nila ng mabuti ang mga nuclear deals ng Russia at Belarus dahil sa malaking pagdududa. Mas pinaigting na ang pagbabantay ng NATO sa mga hangganan ng 2 bansa at Latvia, habang itinaas ng Lithuania ang alerto ng ilang puwersa. Nag-aalala ang NATO. Binatikos na ng mga opisyal mula sa NATO at European Union si Putin dahil sa desisyon niyang maglagay ng mga nuclear na armas sa Belarus. Sunod-sunod ang pagkondena noong 2023 matapos tawagin ni EU diplomat Josep Borrell ang kilos ng Russia na irresponsable at banta sa seguridad ng Europa. May mga kaparehong pangamba habang nagpapatuloy ang pagsasanay. Ngunit hindi ito pinapansin ng Belarus. Tinukoy na ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang mga pangyayari sa Belarus bilang malaking banta. Tumugon ang tagapagsalita ni Putin na si Dmitry Peskov sa pamamagitan ng pagsasabing ang mga ganoong pahayag ay mga pagtatangkang magpasiklab lamang ng tensyon. Oo nga, dahil ang pagsasagawa ng Russia at Belarus ng mga pagsasanay gamit ang taktikal na sandatang nuclear na nagbabanta sa Ukraine at NATO ay isang taktika raw ng pagpapakalma ng tensyon. Lahat ng ito ay umiikot sa taong sentro ng lahat, hindi si Putin, kundi ang aso-asohan na si Lukashenko. Ayon sa New Sky, lubos ang suporta ni Lukashenko sa nuclear exercises na ginagawa sa kanyang teritoryo. Ayon sa ulat, marami pang nakatakdang isagawa sa Hunyo at mukhang malaki ang posibilidad na palalawakin pa ang mga pagsasanay na ito upang isama ang mas maraming sasakyang panghimpapawid at magsagawa ng mga kunwaring paglulunsad. Patuloy na sinasabi ng Belarus na ang lahat ng mga pagsasanay na ito ay para sa depensa. Ngunit mahirap paniwalaan ng mga ganitong pahayag. Hindi natake ang Belarus at kakampito ng mananakop sa digmaan sa Ukraine. Ang ibig sabihin ni Lukashenko ay sinabi sa kanya ni Putin na kailangan ang lahat ng ito at yan ang dahilan kung bakit napakadelikado ng diktador ng Belarus. Anumang bakas ng tapang na meron siya ay tila nawala na at ang natira na lang ay isang baliw na pagnanais na manatili sa kapangyarihan na unti-unting napupunta sa mga kamay ni Putin. May naniniwala na gagawin ni Lukashenko ang lahat para maiwasan ang digmaan. Ayon kay Tara Zaharodny sa RBC Ukraine, si Lukashenko ay bandido at diktador, pero hindi tanga. Dahil alam niyang na ang pagsisimula ng anumang digmaan laban sa Ukraine, nuklear man o hindi, babagsak ang ekonomiya ng Belarus at hihina ang kanyang kapangyarihan. Iminumungkahi ni Zaharodny na ang nakikita natin kay Lukashenko ngayon ay pawang pagpapanggap lamang na naghahanda sa digmaan. Maaring ganoon na ang kaso. Totoo ang unti-unting impluwensya ng Russia sa Belarus. Unti-unting napasunod ni Putin si Lukashenko sa gusto niya, gaya ng nakita nung unang pagsalakay sa Ukraine. Nakita natin na pinalabas ng Russia na pabor sa Belarus ang kasunduan sa nuklear. Pero ginawa lang nitong target ang Belarus at mas napalakas pa ang kapangyarihan ng Russia. Nakikita natin ito muli sa mga magkasanib na ehersisyong nuklear. Hindi nangyayari ang mga drill na ito dahil gusto ni Lukashenko na mangyari ang mga ito. Nagagalit si Putin sa ginawa ng Ukraine sa Moscow at ginagamit ang Belarus para magpadala ng mensahe. Delikado si Lukashenko para sa Ukraine na yon.
kahit halos wala siyang kapangyarihan sa geopolitika o digmaan. Si Putin ang gumagawa ng mga desisyon. Si Lukashenko ay sumusunod lang sa inuutos sa kanya. Alam ni Lukashenko na ang kasalukuyang pinagsamang pagsasanay ay para tiyaking magiging angkop ang Belarus bilang angkop na base para sa paglulunsad ng sandatang nuklear kumat kailan magpasya si Putin na kailangan yon. Hinahayaan pa rin niya ang mga pagsasanay. Binigay na naman kay Putin ang bahagi ng Belarus at nagkukunyari na lang si Lukashenko na ideya niya ito. Matagal nang ginagamit ng Russia ang Kaliningrad exclave para tuloy-tuloy na magbanta sa Baltic region at silangang NATO. Ngayon, may naiparating ng babala. Magbiro ka pa? Mawawala pa ang Kaliningrad sa'yo. Isang opisyal sa Baltic ang nagsabi sa Russia na handa na ang NATO para wasakin ang kuta ng Kaliningrad. Nawawala na ang kontrol ni Putin. Kung susobra siya, muling magiging Königsberg ng Europa ang Kaliningrad. Si Giedrius Buzdis, Foreign Minister ng Lithuania, ang nagbigay ng pahayag na ito. Sa panayam noong Mayo, 18 inamin niyang ginawa ni Putin ang lahat para gawing kuta ang Kaliningrad. Nagpadala na ng air defense sa exclave, posibleng bilang paghahanda sa maaring aerial assault ng NATO. May missile launcher at iba pa sa Kaliningrad na ginagamit ni Putin para takutin ang silangang NATO. Pero wala naman itong halaga. Ayon kay Budrys, mahalaga sa NATO na ipakita kay Putin na kaya nilang wasakin ang Kaliningrad anumang oras. Pagkatapos ay dumating ang mensahe. May kakayahan ng NATO, kung kinakailangan, na lubusang wasakin ang mga depensang panghimpapawid at mga base ng misael ng Russia roon. Hindi ito pagyayabang. Wala itong kayabangan tulad ng sinabi ni Budrys na dapat seryosohin ng NATO ang banta ng Russia sa silangan. Makikita natin dito ang diretsong pahayag mula sa isang lalaki na alam na malaki ang pakinabang ng Russia kung akalain ng NATO na hindi mapasok ang Kaliningrad. Para kay Budrys, totoo ito. Dahil tila tinakot na niya si Putin sa posibilidad na maging Königsberg muli ang Kaliningrad. Kaya ba talagang sirain ng NATO ang kuta ng Russia sa hiwalay nitong teritoryo? Ang simpleng sagot ay oo. At ipapaliwanag namin kung bakit sa ilang sandali. Una, hindi gusto ng Russia si Budrys at ang pagyayabang niya. Makalipas ang ilang oras, matapos magsalita ang kalihim ng ugnayang panlabas ng Lithuania, agad nagpadala si Putin ng kanyang tagapagsalita, si Dmitry Peskov, para tumugon. Tulad ng nakasanayan sa Russia, ito ay isang pahayag na may halong pagkukunyari at kakaibang uri ng kasiyahan sa sarili na sinusubukang itago ang katotohanang mas nag-aalala ang Russia tungkol sa mga pahayag na ito kaysa sa ipinapakita nila. Halos kabaliwan ang pahayag na yan. Sa palagay ko, hindi dapat seryosohin. Ipinapakita lang nito ang pagiging garapal ng mga politiko roon, sabi ni Peskov. Dagdag pa niya, mahirap para sa mga lantad na politiko na gumawa ng maayos o sopistikadong aksyon. Maganda ito. Sabi ng tagapagsalita ng isang bansa, akala nila sopistikado ang basta pagpapadala ng sundalo sa giyera sa Ukraine na parang karne sa gilingan. At tungkol naman sa pagiging lantad ng mga politiko, hindi na bago kay Peskov ang magbanta ng paglala ng tensyon sa kanluran tuwing may ipinapakitang suporta sa Ukraine. Balikan natin si Budrys. Ayon sa kalihim ng ugnayan panlabas ng Lithuania, may problema sa Kaliningrad, pero kayang wasakin ng NATO. Tama siya sa parehong punto. Ginawang kuta talaga ng Russia ang Kaliningrad. Ginawa na ang mga hakbang na ito bago sinimulan ni Putin ang pananakop sa Ukraine. Ang CNA, isang non-profit na nagbibigay ng pagsusuri sa pambansang seguridad, ay binanggit na ang lakas militar ng Kaliningrad ay medyo mahina, mula 1,970 dekada hanggang 2016. Pagkatapos ay may nagbago. Matapos ang unang agresyon ng Russia sa Ukraine, pinalakas ng Russia ang exclave. Noong 2021, lalo pang pinatibay ng Russia ang Kaliningrad nang ipadala ang ika-11 Army Corps, kaya umabot sa 18,000 ang tropa doon, kasamang mga misil, barkong pandigma, tangke, artilyerya at mobile rocket launcher. Mayroon ding mga fighter jets sa oblast, pangunahing ang Su-30, Su-27 at Su-24 na eroplano ng Russia. At ang Baltic Fleet na may 52 na surface ships ng Russia ay regular na naglalagay ng mga barko sa exclave. Malinaw na may plano si Putin sa paglala ng sitwasyon sa Ukraine na nakita ng simulan niya ang pananakop ng Russia noong Pebrero 2022. Lahat na ipinadala niya sa exclave ay para palakasin ito at gawing banta ang Kaliningrad sa silangang NATO, bago at matapos ang pananakop. Ang plano ay mabilis sakupin ng Ukraine, gawing teritoryo ng Russia kasama ang puppet state ng Belarus at Kaliningrad,
na magdudulot ng problema sa NATO. Hindi nagtagumpay ang plano dahil minamalit ng Russia ang Ukraine. Maliit pa rin ang Kaliningrad. Isa ito sa mga lugar na ayon sa Foreign Minister ng Lithuania, kayang wasakin ng NATO at hindi lang siya ang nagsabi nito. May ganitong komento na dati, pero mas matindi at masigla noon. Noong Oktubre 2025 pinunan ni Ben Hodges, dating Commanding General ng US Army sa Europa, ang mga depensang itinayo ng Russia sa Kaliningrad. Ayon kay Hodges, kapag inatake ng Russia ang Poland tulad ng sa Ukraine, mabilis silang wawasakin ang puwersa ng himpapawid at lakas lupa ng NATO. Dagdag niya, mawawala agad ang Kaliningrad sa simula pa lang ng labanan. Hindi lang ang exclave ang dapat mag-alala. Kung seryosong NATO, mabilis ding mawawala sa Russiang Crimea at ang mahalagang daungan sa Sevastopol, ayon kay Hodges. May isang mahalagang kondisyon dito, pero pag-uusapan natin yan mamaya, kaya manatili lang kayo sa amin. Bago magbigay pahayag si Hodges, nagsalita na rin ng halos pareho si General Christopher Donahue, kumander ng US Forces sa Europa. Sinabi niya na ang estratehiya ng NATO laban sa Russia sa Eastern Front ay mabilis na pagsira sa Kaliningrad kung magkadigmaan. Dagdag ni Donahue, may mga standardisadong sistemang dinedevelop para sa Regional Defense Plan na matagal nang umiiral at binigyang diin niya ng kontrol sa himpapawid at dagat sa paligid ng exclave ang susi para pabagsakin ito. Wala na siyang masyadong sinabi bukod doon. Hindi niya ibubunyag ang mga plano ng NATO. Hindi maiwasang itanong kung anong plano ng NATO kung ibabalik ang Kaliningrad bilang Königsberg. Tatlong opisyal na halos isang taon nang nagsasabing di kayang pigilan ng Russia ang NATO sa exclave. Pero ano nga ba ang plano ng NATO? Hindi man nagsasalita ang mga opisyal, may ideya tayo kung paano posibleng makuha ang Kaliningrad. Bago tayo pumunta dyan, mabilis ang paalala lang na nanonood kayo ng military show. Kung may natutunan kayo mula sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para hindi niyo ma-miss ang alinman sa aming mga video. Kaya, ang plano sa pagbawi. Ganito ang proseso. Una, tiyak na makakaroon ng naval blockade, lalo na kung hindi agad gagamitin ng NATO ang lakas ng himpapawid sa Kaliningrad. Papabor ang blockade sa NATO sa lakas ng hukbong dagat. Hindi sapat ang lakas ng Baltic Fleet ng Russia at ang Black Sea Fleet ay nakakulong dahil hindi papayagan ng Turkey ang mga barkong pandigma dumaan sa mga kipot papuntang Black Sea. Kahit wala yun, mas marami at mas moderno ang barko ng NATO kaysa Russia. Mas marami talaga sila. May 2,800 at 18 na sasakyang pandagat kumpara sa 700 at 47 ng Russia ayon sa estadistika. Mahalaga kung ilan sa mga barkong ito ang mapapadala sa Baltic para sa blockade. Dahil karamihan sa NATO ay nasa Europa, hindi dapat mahirap magdala ng sapat na sasakyang pandagat sa lugar. Lalo na kung buo ang suporta ng NATO sa digmaan kontra Russia, gaya ng sa isang pag-atake sa Kaliningrad. Mahirap lang ang asymmetric warfare. Marami nang natutunan ang Russia tungkol sa paggamit ng mga drone para umatake ng mga target sa panahon ng kanilang pananakop sa Ukraine. Gayunpaman, makakaapekto rin ang Ukraine sa tensyon sa Kaliningrad. Kung maglaban ang NATO at Russia, hindi lang manonood ang Ukraine. Malaki ang tsansa magpadala ito ng drone experts gaya sa Gulf para tulungan ng NATO naval forces na mag-deploy ng interceptor laban sa Russian Shahid drone. Magkakaroon ng access ang Ukraine sa kanilang maritime drone tulad ng Sea Baby na epektibo sa pagsira ng barkong Ruso. Katunayan nito ang isang katlo ng Black Sea Fleet na pinabagsak ng drone at missile ng Ukraine. Layunin ng blockade na pigilan ng Russia magpadala ng tropa, kagamitan at supply papuntang Kaliningrad sa Baltic Sea. Dahil dito, Suwalki Gap na lang ang natitirang opsyon ng Russia para palakasin ang Kaliningrad bukod sa dati nilang nagawa sa exclave. Pero lahat ng ito ay paghahanda lang. Ang mismong pagtaas ay magiging mabilis at matatapos bilang bahagi ng isang multi-domain na plano. Isa lang itong magarabong paraan ng pagsasabi na ibubuhos ng NATO ang lahat, pati na ang lababo sa kusina, sa exclave para pabagsakin ito sa lalong madaling panahon. Muling papasok dito ang laban ng bilang. Basta't suportado ng US ang European NATO, laging dehado ang Russia sa bilang. Mas marami ang NATO sa sundalo, eroplano, barko, artilyerya, misil at armored na sasakyan. Hindi lahat kakailanganin kahit sa pambobomba sa Kaliningrad, pero magiging mabilis at mabagsik ang atake. Magpapadalang nito ng mga hacker para i-jam ang mga radar at mga command system ng Russia. Gagamitin ang electronic warfare system mula Ukraine para iligaw ang mas maraming Russian drone at ang matitira ay tatapusin ng air defense sa mga barko.
Kailangang dumaan sa Ukraine, Baltic States at Poland ang drone ng Russia mula Crimea o mainland papuntang Kaliningrad. Kaya mapapahina ng air defense ng mga bansang ito ang pagtugon ng Russia. Maaring maglunsad ng sunod-sunod na cruise missile at bomba sa exclave ang mga bomber, fighter jet, submarino at barkong pandigma, gaya ng ginawa ng US sa Operation Epic Fury laban sa Iran. Layunin na tamaan ng malakas at mabilis para halos hindi na makatugon ang Russia. Kaya malamang na mangyayari ang mga pag-ataking ito habang nililikan ng NATO ang isang blockade. Hindi bago pa man. Mananatili ang blockade hanggat kinakailangan, ipagkakait sa natitirang bahagi ng Kaliningrad ang anumang kailangan nito para magkaroon ng pagkakataong magsimula ng sarili nitong opensiba. May isa pang problema ang Rusya. Ang Kaliningrad, na may mahigit 15,000 kilometro kwadrado, ay hindi sapat na teritoryo para masalo ang napakalakas na kampanyang panghimpapawid at pandagat ng NATO. Hindi rin kalakihan ang teritoryong kailangang agawin mula sa Russia na mga tropang ipapadala sa lupa. Kaya kapag sinabi ni Budrys at ng iba pang opisyal na kayang wasakin ng NATO ang Kaliningrad, hindi sila nagsisinungaling. May lahat ng kailangan ng NATO para burahin ang exclave ng Rusya sa mapa at bawiin ito para sa Europa. Pero baka maalala mo na nabanggit namin ang isang mahalagang pasubali na umiral at siguradong makakaapekto sa posibleng plano na inilatag natin. Ang kondisyong yon ay ang Estados Unidos. Ipinaliwanag ni Budrys na marami pa rin sa aming plano ang umaasa sa Amerika para sa mga pangunahing kakayahan sa militar gaya ng satellite reconnaissance. Gayunpaman, kung gusto nating ipagtanggol ang Europa ng mag-isa, kailangan nating pag-isipang muli ang lahat, kabilang na ang nuclear deterrence. Tama ang Foreign Minister ng Lithuania. Karamihan sa kapanyarihang magagamit ng NATO laban sa Kaliningrad ay nakadepende sa US, lalo na sa teknolohiya at intelihensya. Dagdag pa rito, ang US ang may pangunahing papel sa pagbibigay sa NATO ng nuclear deterrent na kailangan nito upang maisagawa ang isang konvensyonal na kampanya laban sa Kaliningrad. Binigyang diin ni Budrys, hindi mapipigilan ng nuclear power tulad ng Russia kung wala tayong sariling nuclear counterweight. Hanggat nananatili ang garantiyang nuclear ng US, makakapokus kami mga Europeo sa konbensyonal na larangan ng labanan. Sumasanayan dito ang datos. Sabi ng Arms Control Association, ang Pransya at UK lang ang mga NATO member na may nuclear weapons bukod sa US. At ang pinagsama nilang stockpile ay kasampu lang ng sa Russia. Ang paglahok ng US ay nagdadala ng nuclear na balanse. Kaya maaring sugalan ng NATO ang conventional na atake sa Kaliningrad dahil kayang tumbasan ng nuclear attack ng Russia. Kung walang US sa usapan, mag-iiba lahat. May sapat pa ring lakas ang European NATO para sakupin ang kuta ng Russia. Gayunpaman, gagawin nila ito habang hinaharap ang panganib na maaring gumanti ang Russia hindi gamit ang karaniwang armas, kundi gamit ang nuclear arsenal na mas malaki kaysa sa anumang meron ang Europa. Ang panimbang ng US ang malaking kondisyon sa plano sa Kaliningrad at maaring hindi na ito kasing asahan tulad ng dati. Noong Mayo, 19, iniulat ng Defense News na plano ng US sa ilalim ni Donald Trump na ipaalam sa mga kaalyado nito sa NATO na babawasan ng Amerika ang kabuuan ng mga kakayahang militar na inilalaan nito sa Europa. Ang pahayag na iyon ay galing sa tatlong hindi pinangalanang source, kaya maaring kailangan nitong tanggapin ng may pag-iingat. Mukhang layunin ng plano ng Amerika na bawasan ng puwersang inilalagay nila para sa NATO Force Model. Ang modelong ito ay pangunahing isang grupo ng mga puwersa na maaring mabilis na i-activate kung sakaling magkaroon ng labanan. Maaring naghahanda ang US na bawiin ng mga tropa at kagamitan mula sa grupong yon na isang usap-usapan na may basihan dahil dati nang sinabi ni Trump na inaasahan niya ang mga miyembro ng NATO sa Europa ang siyang pangunahing mananagot sa pagbabantay sa kontinente. Kung matuloy ang pag-atras at gaano ito kabilis kung itutuloy ng US, hindi na halos mahalaga. Mahalagang punto, gaya ng binigyang diin ni Budrys, ay mahalaga ang US sa planong wasakin ang Kaliningrad. Sa panahon ni Trump, magulo ang relasyon ng NATO at US. Lalo pa itong lumala nang walang bansang NATO ang tumulong sa US sa Operation Epic Fury. Hindi natuwa ang administrasyon ni Trump, kahit di obligadong sumali sa digmaan sa Gulf ang ibang NATO member. Sinabi ni Trump na hindi na muling pag-iisipan ang pag-alis ng US sa NATO na nagpapakitang desidido siyang umalis. Hindi ganun kadali yon dahil may batas sa US noong 2020 na nagbabawal sa presidente na iutos ang pag-alis ng US mula sa NATO. Maliban kung suportado ng 2 katnong mayora ng Senado o may batas ng Kongreso na pumapayag. Kung mapigilan ang administrasyon ni Trump umalis, ayon sa The Guardian, maaari pa rin nilang bawiin ng US tropa at komandante sa Europa. Karamihan dito ay haka-haka lang. Ipinapaliwanag nito kung bakit binibigyang diin ni Budrys ang papel ng US sa plano para sa Kaliningrad. Kung magtutulungan ng US at NATO, maaaring matapos ang operasyon sa Kaliningrad.
Kailangan pa ba talaga ang ganitong plano? Naniniwala si Budrys na oo, dahil ang labanan sa Moscow ay hindi lang makakaapekto sa mga kalapit bansa ng Russia. Isang mapanganib na maling akala ayon sa kanya, at bahagi raw ito ng propaganda ng Russia. Sa madaling salita, hindi maaring ipagpalagay ng Europa at NATO na ang anumang labanan ay malilimitahan lang sa reyon ng Baltic. Ang Kaliningrad ay problema sa silangang harapan at maaring gamitin ni Putin para sakupin ang Baltic States at magtatag ng malakas na depensang Ruso sa silangan kung hindi agad maresolba. Ang outpost militar ay pwedeng maging abalang kapitbahay kung hindi kikilos agad ang NATO. Issue rito ang Suwalki Gap. Ang makitid na teritoryong nag-uugnay sa Kaliningrad at Belarus ay nasa pagitan ng Lithuania at Poland. Ang takot dito ay baka magsagawa ang Rusya ng dalawang padig na atake mula sa mga rehiyong iyon para sakupin ang gap at palawakin ang kontrol sa Poland at Lithuania. Hindi malaking banta ang Kaliningrad mag-isa, kahit may military build-up, pero kung kasama ang Belarus, magiging problema ito sa NATO at mabilis maging realidad ang suliraning iyon. Ang diktador ng Belarus, si Alexander Lukashenko, ay nag-anunsyo ng limitadong mobilisasyon ng mga tropa ng kanyang bansa noong Mayo 12 na tila paghahanda para sa isang uri ng operasyong panlupa. Kasali ang Belarus at Rusya sa pinagsamang operasyong militar mula Mayo 18 para magsanay ng pag-deploy ng taktikal na sandatang nuklear mula Belarus. Ang pagbanggit sa Kaliningrad ay maaaring maging isang pangangailangan kung ipagpapatuloy ng Belarus ang kasalukuyan nitong landas. Mas madali para sa NATO harapin si Lukashenko kung wala lang siya sa Belarus kaysa kung magsanib ang Belarus at Rusya para sa Suwalki Gap at magkaroon ng dalawang front laban sa NATO. Kaya malinaw ang mensahe ni Budrys. Mabilis mapapansin ng Rusya ang kahinaan ng Kaliningrad kung itutuloy ni Putin ang tensyon. Nakakatuwang isipin na ang NATO, lalo na mga kasapi nito sa silangang Europa, ay posibleng magdahilan para sirain ang Kaliningrad. Ayon kay Professor John Bryson ng Universidad ng Birmingham sa UK, kakaibang Kaliningrad sa heograpiya ng Europa. Malalakas na argumento ang pwedeng ihain para gawing malayang lungsod-estado ang teritoryong ito o ibalik ito sa dating inang bayan ayon kay Bryson. Dati itong Alemanya, pero ngayon, maaring Poland na ito. Sa kahit anong paraan, may mga pag-aangkin sa Kaliningrad bukod sa Rusya. At lahat ng mga pag-aangkin yon ay may kinalaman sa pagbabalik ng teritoryo sa dati nitong kalagayan. Magiging Königsberg muli ang Kaliningrad kapag natalo ng NATO ang puwersa ng Russia. Ayon kay Budrys, hindi na mapipigilan ng Russia ito. At hindi lang naman Kaliningrad ang tanging teritoryo na mahigpit na pinanghahawakan ng Russia. Kasama rin dyan ang Crimea, na ilegal na inangkin ni Putin noong 2014. Hindi tinanggap ng Ukraine ang pag-aangkin. Inulit ito ng Russia. Sa mas malawak na teritorial na katubigan ng UK, nagpadala ang Russia ng submarinong espiya habang hinahanap nila ang undersea cable at pinipindot ang mga dapat sanay nagpapakaba sa NATO headquarters. Pero, hindi ito pinanampas ng UK nang walang ginagawa. Sinubukan ng mga submarino ng Russia na gumawa ng masama sa tubig ng Britanya, kaya tumugon ang UK sa pamamagitan ng lubos na pagpapahiya sa mga tripulante, militar ng Russia at kay Putin. Akala ng Russia ay palihim sila. Noong unang bahagi ng Abril, ibinunyag ng UK na nagsagawa ang Russia ng lihim na operasyon laban sa UK at nagpadala ng ilang submarino sa teritorial na tubig ng Britanya. Maninaw ang layunin kahit tinatago ng mga submarino ang sarili nila. Gusto ng Russia na mas maraming impormasyon tungkol sa undersea cable na nagdudugtong sa UK at ibang bansa. Ipapaliwanag natin mamaya kung bakit mahalaga ang mga cable na yan. Sa kabuuan, ang undersea cable ang gulugod ng modernong komunikasyong pandigdig. Kung wala ito, hindi magiging malawak ang internet at mga kaakibat nito ngayon. Gusto ng Rusya na matukoy ang mga cable na ito bago isagawa ang posibleng sabutahe para putulin ang mga ito at patigilin ng UK. Para magawa yon, nagpadala ang Rusya ng isa sa kanilang Akula-class submarines, kasamang 2 deep-sea subs na konektado sa pangunahing Directorate of Deep Sea Research ng bansa o GUGI. Nakakabahala na ang Akula-class submarine. Isang nuclear-powered na submarine. Ginagamit na ito mula nung huling bahagi ng panahon ng Soviet. Ayon sa ulat, may dala itong 12 Granite submarine-launched missiles, pati Novatar SSN, 15 Starfish, at Novatar SSN 16 Stallion anti-ship missiles. Gayunpaman, hindi talaga layunin ng Rusya na direktang atakihin ng UK. Ang layunin ay alamin ng tungkol sa mga kable. Ibig sabihin, ang 2 GUGI submarino kasama ang nuclear-powered na barko ng Rusya ang tunay na banta. Hindi natin alam ang detalye ng GUGI submarino.
Pero marami tayong alam sa GUGI. Ang GUGI ay programang nasa ilalim ng Russian Ministry of Defense, hindi ng Russian Navy, at nagsisilbing takib ng Rusya sa kanilang mga operasyong paniniktik sa dagat. Opisyal itong umiiral upang pahintulutan ang Rusya na magsagawa ng pananaliksik sa karagatan. Naging buong fleet ang GUGI na gamit ng Rusya para subaybayan ang operasyong pandagat ng kalaban. Ang mga barko at submarino ng GUGI ay nagsusurvey, naglalagay at kumukuha ng bagay sa seabed, nagme-maintain ng underwater military equipment ng Rusya, at nagsasagawa ng lihim na paniniktik tulad ng natuklasan ng UK. Mapanganib ang GUGI. Noong unang bahagi ng 2026 naging bantay ito sa mga undersea cable ng UK. Huwag maliitin ang kahalagahan ng mga ganitong cable. Sabi ni Nicole Starsielski ng Universidad ng California, Berkeley, ang submarine telecommunications cable ang nagdadala na higit 79% ng transoceanic internet traffic. Iyan ang gulugod ng pandaigdigang internet. At halos lahat ng ginagawa natin online ay sinusuportahan ng mga ito sa kahit anong paraan. Hindi mo mapapanood ang video na ito kung wala ang mga kable na yon. Bawat Zoom call na sinasalihan mo o email na ipinapadala mo ay nakakarating sa dapat itong puntahan dahil sa napakalawak na network ng mga kable sa ilalim ng dagat na sumasaklaw sa buong mundo. Mahalaga rin ang mga kable na ito sa halos lahat ng militar ng bawat bansa. Sa ngayon, may 485 nito na nagka-cruise sa mga karagatan ng mundo. Umaabot sa 900,000 milya ng makabagong fiber optic na teknolohiya. Sinasabi namin ito para bigyang din ng isang punto. Alam ng Rusya kung gaano kahalaga ang mga kable sa mga bansang kaaway nito. Ang UK ay kabilang sa mga bansang patuloy na sumusuporta sa Ukraine laban sa pananakop ni Putin at haligi ng kanduraning ideal na kinamumuhian niya. Ang UK ay isang demokrasya, samantalang si Putin ay isang diktador. Naniniwala ang UK sa malayang impormasyon, habang sinusubukan ng Rusya at Kremlin kontrolin ang lahat ng mensaheng natatanggap ng mga Ruso. Kung mapuputol ng Rusya ang mga undersea cable na sumusuporta sa lahat ng pinaninindigan ng UK, makakakamit ng Rusya ang isang tagumpay at mapapalakas ang kanilang posisyon laban sa isang kalabang bansa. Kaya may submarino ng Rusya sa tubig ng UK. Matalino rin ang Rusya sa mga aksyon nito. May dahilan kung bakit nagpadala ang Rusya ng nuclear-powered attack submarine kasama ang GUGI subs na nag-scan sa seabed para sa mga cable. Ang attack submarine ay diversion lang, pain at peking banta para ilayo ang atensyon ni Putin mula sa tunay na ginagawa ng Rusya at paniwalayan ng UK na may paparating na atake. Ginagamit ni Putin ang Russian attack submarine para ipakita na handa ang Rusya magsimula ng bigmaan kontra NATO at sisimula niya ito sa UK. Habang nangyayari yon, nagsascan ng mga GUGI submarines. Yun sana ang plano. Ang hindi alam ng Rusya habang naglalayag ang kanilang mga submarino papunta sa karagatan ng Britanya at kalaunan ay pumasok doon, ay binabantayan ng UK ang bawat galaw ng mga sasakyang dagat. Nalaman lang natin ang tangka ng Rusya dahil ibinunyag ng UK ang kabiguan nito. Ang tangkang panlilin lang ng Rusya ay nauwi sa kahihiyan para kay Putin dahil nadiskubre at natalo ng UK ang mga palihim niyang submarino, bagay na sigurado magpapagalit sa kanya. Nagpakawala ang UK ng isang bagay bilang tugon na hindi kayang tapatan ng Rusya at nagsimula ang lahat sa pinaka-hindi kapansin-pansing kagamitan, ang mga sonar buoy. Habang minamanmanan ng UK ang mga submarino ng Rusya, sinubukan muna nilang ipaalam na alam nila ang presensya ng mga ito. Nagpadala ng mga barkong pandigma na nagpakawala ng mga sonar buoy bilang senyales sa mga kapitan ng submarino. Ibinunyag ni John Healey, kalihim ng tanggulang pambansa ng UK, ang mensahe ng mga buoy sa mga submarino ng Rusya. Nakikita namin kayo. Nakikita namin ang inyong mga aktibidad sa paligid ng aming infrastruktura sa ilalim ng dagat. Dapat ninyong malaman na anumang pagtatangkang sirain ito ay hindi palalampasin at makakaroon ng malubhang kahihinatnan. Hindi pinansin ng mga submarino ng Rusya ang mensahe. Dapat sana ay umatras na sila, pero hindi nila ginawa. Alam na ng UK ang ganitong mga galawan dahil sa karanasan nila kay Putin at sa hybrid warfare niya. Alam nilang hindi siya nakikinig sa babala, kaya kailangang ipaintindi talaga sa kanya ang mga ito. Ang pinakamabisang paraan ay ipaalam sa mga puwersang ipinapadala ng Rusya na handa kang gumanti gamit ang lakas, na kayang agad silang wasakin. Iyan ang ginawa ng UK. Pero bago talakayin ng operasyon ng UK na pahiyan ng husto sa Rusya, paalala lang na ito ang The Military Show. Kung ganitong uri ng kaalaman ang gusto mong mapanood, siguraduhin nakasubscribe ka sa channel para hindi ka makaligtan ng kahit isang video. Ayon sa Newsweek,
Matagal nang minamanmana ng UK ang mga submarino ng Rusya sa teritoryong malayo sa tubig ng Britanya. Nalaman ng UK ang plano ng Rusya matapos matukoy ng kanilang barkong pandigma at surveillance aircraft ang Akula-class submarine ng Rusya sa international na Arctic waters. Umingay ang mga alarma ng UK na mapansing papalapit ang submarine sa kanilang katubigan. Gayunpaman, handa ang UK sa lahat ng ito. Lalo na nang matuklasan nila ang dalawang Gugi submarine na naglalayag din sa parehong rehiyon kung saan naroon ang attack submarine ng Rusya. Ipinadala ang Type 23 frigate HMS St. Albans na malamang siyang nagpakawala ng sonar buoys na ginamit ng UK para balaan ng Rusya. Hindi pinansin ng UK ang babala at nagpadala ng RFA Tide Spring na tanker at ilang Merlin helicopters. Hindi talaga sandata ang mga ito na gagamitin ng UK contra-attack submarine ng Rusya, maliban siguro sa frigate. Halimbawa, ang RFA Tide Spring ay nagre-refuel ng Royal Navy ships, kaya't malamang na pinadala ito para matiyak na makakalayag ang HMS St. Albans habang kailangan ng UK. Pinagsama-sama, naging puwersang pandagat at panghimpapawid ito na malinaw na nagpakita sa mga operator ng submarino ng Rusya na binabantayan sila. Dumating din ng isang PP-8 Maritime Reconnaissance Aircraft mula Royal Air Force. Dahil sa eroplanong iyon, 24/7 na nababantayan ng UK ang submarino ng Rusya, habang sinusubaybayan ng Royal Navy ang mga barko ni Putin sa malalayong distansya. Nagkaroon ng dagdag na hakbang sa tugon. Bagamat ang mga submarino ng Rusya ang direktang banta sa UK at mga katubigan nito, tandaan na miyembro rin ng NATO ang UK. Banta sa UK ay banta rin sa kolektibong depensa, kaya agad nakipagtulungan ang UK sa NATO allies para magpakita ng mas malakas na puwersa laban sa submarino ng Rusya. Mula sa maliit na pagmamanman, lumaki ito at naging misyon na may 500 kataong kasangkot. Sumali ang mga kaalyadong puwersa kasama ang Norway sa response team. Sa dulo ng operasyon, lampas 450 oras ng paglipad ang naitala ng mga eroplano ng UK, bukod sa libu-libong nautical miles na tinahak ng kanilang barko. Lumala ang sitwasyon at hindi na nakontrol ng Russia, kaya nagkaroon ng kahihiyan. Ang Akula-class submarine ng Russia ang unang tumakas. Sinusuportahan nito ang paniniwala ng UK na ang submarine ay hindi talaga nila yon na maging higit pa sa isang pin, dahil alam nilang hindi maglalakas loob ang Russia na umatake laban dito o sa alinman sa mga kaalyado ng UK sa NATO sa ngayon. Nang mabistong plano, umatras pa uwi ang submarine bago pa ito makarating sa katubigan ng UK. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin ang dalawang Gugi submarine at nagtagal sa paligid ng mas malawak na tubig ng UK. Kaunti lang magagawa nila. Dahil sa tuloy-tuloy na pagbabantay, kitang-kita ang mga submarine, kaya nabigo ang mga plano ni Putin na palihim mga lap ng impormasyon. Maaring natukoy ng mga Gugi submarine ang undersea cable, pero alam ng UK kung ano ang nakita o hindi nakita ng mga ito, at kaya nitong tumugon ng naayon. Ayaw iyon ng Russia. Lahat ng ito ay dapat sanay isang malaking lihim, hindi isang operasyon na natukoy sa kailaliman ng Arctic na dagat at pagkatapos ay nasundan at napigilan ng tugon ng UK. Umalis na ang Gugi submarine sa tubig ng UK at sinusundan ng Payne pabalik sa Hilaga. Babalik sila kay Putin dalang panibagong mensahe ni Healy na pumupukaw sa kanilang isipan. Walang pag-aalinlangan na ipinaalam ng ating sadatahang lakas sa kanila na sila ay binabantayan, na ang kanilang mga kilos ay hindi lihim taliwas sa plano ni Pangulong Putin at na nabunyag ang kanilang tinatangkang lihim na operasyon, pahayag ni Healy. Sinabi ni UK Prime Minister Keir Starmer na hindi papayagan ng UK ang anumang tangka ng Russia na makasama sa bansa. Hindi kami magdadalawang isip na ilantad at pigilan ng mga aktibidad ng Russia na gustong guluhin ang aming katatagan, ayon kay Starmer. Hindi lang UK ang ipinagmamalaki ang tugon nila sa misyon ng paninira ng Russia. Ang Ukraine, na matagal nang suportado ng UK, ay agad na tinukso si Putin tungkol sa operasyong tumagal ng 1 buwan, nungit nabisto na mula simula. Noong Abril 9, kasabay ng pag-anunsyo ng UK sa kabiguan ng Russia, nagpost sa X si Andriy Sybiha, Foreign Minister ng Ukraine, na nagsabing magsilbing babala ang ginawa ng Russia sa mga bansang minamaliit kung hanggang saan handang umabot si Putin. Ang nabunyag na lihim na operasyon ng Russia sa North Atlantic ay nagpapakita ng seryosong banta sa reyon at buong mundo, ayon kay Sybiha. Malinaw ding makikita na ang mga submarino ng Russia ay nagsasagawa ng operasyon sa mas marami pang katubigan kaysa sa nasasakupan ng UK. Ayon kay Sybiha, hinihimok namin ang internasyonal na komunidad na talikuran ang anumang ilusyon tungkol sa Moscow. Dapat pigilan, ihiwalay, at parusahan ang rehimeng ito para mapatigil ang kanilang agresyon. Ang Rusya ay isang pandagdigang banta. Naniniwala si Sybiha na panahon na para magising ang buong mundo sa katotohanan iyon.
Ipinakita ng UK na hindi lang karaniwang digmaan laban sa Ukraine ang ginagawa ni Putin. Matagal nang kasali siya at ang Russia sa hybrid na digmaan laban sa Europa. Ang madilim na digmaang ito ay hindi nangangailangan ng pagpapadala ng mga sundalo na tatawid sa mga hangganan ng ibang bansa o mga barkong pandigma na may layuning magpakawala ng mga misil sa teritoryo ng Europa. Mas tuso pa ito kaysa doon. At ang mga lihim na operasyon ng Russia gamit ang mga submarino ay isang perpektong halimbawa. Sinusubukan ni Putin na guluhin ang Europa. Gusto niya gumamit ng mga banta, totoo man o ipinapahiwatig, para magdulot ng pagkakabahabahagi. At handa rin siyang sirain ang kanyang mga kaaway sa kahit anong paraan na kaya niya. Kabilang dito ang paghahanap at pagsira sa mga kable sa ilalim ng dagat. Alam ng UK na maliit lang ang napigilan nila sa Arctic at sariling karagatan kumpara sa mas malawak na hybrid warfare ni Putin. Paano ito nalalaman ng UK? Hindi ito ang unang beses na sinubukan ng mga barkong Ruso pumasok sa tubig ng UK. At hindi rin ito unang beses na tumugon ng matindi ang UK para ipakita sa Russia na hindi sila makakalusot. Noong Nobyembre, 2 beses kumilos ang Royal Navy sa loob ng 2 linggo para pigilan ang tangkang pananakot at paninira ng Russia, tulad ng ngayon. Sa pagkakataong ito, hindi submarino ang gamit nila. Nagpadala ang Russia ng research ship na Yantar sa North Sea, isang uri ng sasakyang pandagat para sa pananaliksik sa karagatan na karaniwang ginagamit ng Gugi. Hindi na kailangang paligoy-ligoy. Ang Yantar ay isang barkong paniktik. Sa loob ng 8 sunod-sunod na araw, binantayan ng Royal Navy kasama ang tulong ng mga kaalyado ng UK sa NATO, ang Yantar habang ito ay naglalayag sa North Sea bago ito tumungo palayo patungong Faroe Islands. Ipinadala ng UK ang Somerset, isang Type 23 frigate na ginamit ang malalakas itong radar at sensor para bantayan ang galaw ng mga barkong Ruso. Kasabay nito, nagpadala ang Royal Navy ng mga barkong patrolya bilang bahagi ng Allied Shadowing Operation para sa RFN Stoichi at tanker na Yelnaya. Pareho silang dumaan sa Dover Strait at tumumo pa kanluran sa English Channel. Bagamat wala naman sa kanila ang gumawa ng anumang aktibidad na labas sa karaniwang gawain sa dagat. Sasabihin ng Russia na iyon talaga ang plano nila mula't simula. Mas malamang na ang RFN Stoichi ay inilaan upang magsilbing banta sa UK. Ngunit, naharap ito sa isang puwersang Allied na nag-eskorta rito palayo sa mga tubig ng UK. Lumipas ang ilang buwan at muling hinarap ng UK ang panibagong tangka ng Russia sa botahe sa dagat. Sa pagkakataong ito, nagpadala ang Russia ng barkong tinatawag na Sinagorsk sa mga tubig ng UK. Ang barko ay nag-angkla mga 3.7 km o 20.3 milya mula sa baybayin ng Somerset, England noong Enero 27. Doon ito nanatili ng 14 na oras na mapanganib na malapit sa pinagmumulan ng mga undersea cable na pinag-uusapan natin kanina hanggang sa magpadala ang UK ng kanilang Wildcat na mga military chopper. Hindi nagtagal pagkatapos noon, itinaas ng barkong Ruso ang angkla at naglayag palayo sa malawak na karagatan. Medyo ibang insidenteng ito kumpara sa iba pang mga tinalakay natin. Kasama sa mga insidente noong Nobyembre 2025 at 2026 na pagpasok sa UK waters, ang mga barkong pandigma, submarino ng Russia at asset ng Gugi. Ang Sinegorsk ay hindi kabilang sa mga yon. Isa itong barkong pangkardamento na naglalayag sa ilalim ng bandila ng Russia. Pero kasing laki rin ang banta. Ayon sa United, 24 midyang barko ay nag-angkla malapit sa 5 pangunahing undersea cable tulad ng EXA Express, TGN Atlantic at VSNL Western Europe na nagdadala ng datos sa Atlantic patungong Amerika at Europa. Walang dahilan parang isang barkong pangkarga ng Russia ay mag-angkla sa partikular na lugar na ito. Lalo na kung mahila ang angkla sa ilalim ng dagat, patungo sa daanan ng mahalagang kable. Ipinapakita ng insidenteng ito ang nakakatakot na aspeto ng hybrid na digmaan ng Russia laban sa UK. Naintindihan ang paggamit ng militar at Gugi na kagamitan. Alam ng lahat na delikado ang mga barko at submarinong naglalayag doon. Pero kahit si Putin, mababa na ang paggamit ng mga kargamentong barko dahil ginagamit na niya ang mga sibilyang barko para sirain ang UK at mga kaalyado nito. Alam ng Russia ang ginagawa nila. Kung tutugon ang UK sa isa sa mga ganitong uri ng barko, gamit ang kahit ano maliban sa pag-escort, pwedeng magreklamo ang Russia. Maaring magpanggap na biktima si Putin para magkaroon ng dahilan magdeklara ng digmaan sa NATO member. Habang gumagamit ng mga pandagat na taktika, gumagawa rin ng Russia ng ibang hybrid na digmaan laban sa UK. Iniulat ng The Daily Mail na tumaas ng 1,586% ang cyber attack ng Russia sa UK
mula nang suportahan ng UK ang Ukraine laban sa pananakop ng Russia. Tumaas ng 50% ang cyber attack sa UK noong 2025 ayon sa The Guardian. Hindi lahat ng mga atake niyon ay nagmula sa Russia. Ngunit marami sa mga ito ay malamang nagaling doon. Ipinapakita nito na ang Russia ay nakikidigma laban sa komunikasyon at data channels ng UK, hindi lang sa subsea cable. Pagdating sa impormasyon, eksperto ang Russia sa pagmamanipula hanggang maging disinformasyon ito. Ayon sa Forbes, binalaan ng UK lawmakers na maaring ito ring na estado ng digmaan ang disinformasyon ng Russia sa UK. Mahirap kontrahin ang punto nila. Ibinunyag ng mga mambabatas ang doppelganger network na suportado ng Russia at dalubhasa sa pagpupost ng pro-Russia at anti-kanduran na komento sa social media. Ayon sa mga mambabatas, binahan na ng network na ito sa X ang mga post ukol sa kalusugan ng prinsesa ng Wales, tagumpay ni Putin sa eleksyon sa Russia, at di umano'y kahinaan ng Ukraine. Maraming Russian bots sa social media na ginagamit ng Kremlin para impluwensyahan ang opinyon ng publiko. Tungkol ito sa pagkakabahabahagi at kaguluhan. Kapag nagawa ito, naihahanda ng Russia ang entablado para sa tradisyonal na digmaan. Digmaan ito laban sa UK, ngunit hindi sa karaniwang paraan. Ang sikretong pagpasok ng submarino ng Russia sa tubig ng UK ay halimbawa lang ang mas malawak na hybrid na kampanya. Alerto ang UK sa mga ginagawa ng Russia. Tumutugon ito sa mga nakikitang banta gaya ng nakita natin noong Abril at alam ito kung saan nanggagaling ang mga cyber attack at disinformasyon na sumisira sa kanilang mga impormasyon. Handa at nagbababal ang UK sa ibang NATO na bansa. Tinutugon ng mga bansang yon ang panawagan. Marami nang nabiktima ng hybrid tactic ng Russia at tumutugon sila. Halimbawa ang Sweden. Dahil sa pananakop ni Putin sa Ukraine, sumali ito sa NATO at ngayon ay tumutulong sa Ukraine gamit ang mga sandatang di inasahan ng Russia. Noong 2021, tumanggap si Pangulong Erdogan ng Turkey ng regalo mula sa Nationalist Movement Party, isang mapa ng Turkic na mundo. Sinasaklaw nito ang napakalalaking bahagi ng Central Asia, Caucasus at particular na malalaking bahagi ng katimugang teritoryo ng Russia, pati na rin ang China at Balkans. Ang ipinapahiwatig nito ay ito ang Turkic na mundo, ang tawag sa iba't ibang etnikong grupo sa buong Eurasia, at ang Turkey ang likas na sentro nito. Imbes na magalit ang publiko, tinanggihan lang ni Kremlin spokesperson Dmitry Peskov ang mapa at sinabi na ang tunay na sentro ng Turkic na mundo ay ang rehiyon ng Altai na nasa loob ng Russia. Para sa Kremlin, isa lang itong maliit na diplomatikong tusok at higit na pagpapakitang gilas ng Turkey para sa panloob na layunin kaysa geopolitical na hakbang. Ngunit ngayon, malaki na ang nagbago sa pananaw sa Moscow. Ang mapa ay senyales para sa Kremlin at Pangulong Vladimir Putin na humihina ang kontrol ng Russia sa gitnang Asya at handang pumalit ang Turkey. Sa isang monograpiyang inilathala noong 2025 na pinamagatang Mga Mito ng Panturkismo at ang Seguridad ng Russia at Eurasia sa ika-21 siglo, nagbabala ang isang grupo ng mga eksperto na ang pagyusbong ng pagkakakilanlang Turkic sa buong gitnang Asya ay maaaring magdulot ng eksistensyal na banta, hindi lamang sa impluwensya ng Russia sa rehiyon, kundi pati na rin sa territorial na integridad ng Russia mismo. Samantala, naglabas ang Russian International Affairs Council ng pagsusuri noong Abril 2026 na nagbabala sa pagkalat ng pan-Turkish na pulisiya ng Turkey sa rehiyon. Iyan ay malaking pagbabago ng tono na nagpapakita ng totoong nangyayari sa gitnang Asya, isang rehiyong matagal pinigil ng Moscow. Para lubos maintindihan ang pagbabago, dapat mong unawain ang rehiyon. Ang gitnang Asya ay binubuo ng 5 dating republika ng Soviet: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan at Uzbekistan. Sama-sama, mayroon silang humigit kumulang 78 milyong tao. Mas mahalaga, mayroon silang malaking reserba ng langis, gas at bihirang mineral, mahigit 5% ng pandaigdigang reserba ng langis at gas. At sila ay matatagpuan sa kahabaan ng sinaunang Silk Road na ngayon ay dinadaanan ng mga transcontinental na pipeline at mga riles na nag-uugnay sa kanluran at silangan sa pamamagitan ng lupa. Noon pang 1904 at 1911 iginiit ng British na heograpo na si Halford Mackinder na ang sinumang may kontrol sa lugar na ito ay may hawak ng susi sa kapayapaan at kapangyarihan ng mundo. Hindi mo kailangan maniwala sa teoryang iyon para mapansin na lahat ng pangunahing kapangyarihan ay may interes dito. Sa unang bahagi ng ika-20 siglo, naging de facto tagapamahala ng lugar na ito ang Unyong Sobyet at isa itong kilalang kapangyarihan sa mundo.
Sa ngayon, Rusya, Sina, Estados Unidos, European Union, Iran at Turkey ay 30 taon nang nagkakompetensya para sa impluwensya sa rehiyon. Ang pangunahing pagkakaiba ngayon ay unti-unting nababawasan ang impluwensya ng Rusya. Pagbagsak ng Soviet noong 1991, iginapos ng Moscow ang rehiyon sa pamamagitan ng mga institusyon at panggigipit. Pinag-isa ng Commonwealth of Independent States ang maraming ekonomiya, habang ang CSTO ang inaasahang magsilbing pandikit sa militar. Lumagda ang Moscow ng kasunduang depensa sa ilang republika na talaga ng tropang Ruso sa mahalagang hangganan at kinontrol ang mga pangunahing ruta ng pipeline ng langis at gas ng Gitnang Asya. Kapag lumihis ang alinman sa mga bansang ito, agad hinigpitan ng Kremlin ang pagkakasakal. Inyulat na humingi ang Moscow ng 20-40% bahagi sa mga deposito ng Kazakhstan na nasa eksplorasyon pa lang. Halos sinuspinde ang export ng langis mula Kazakhstan mula Mayo hanggang Agosto at pinilit din ang Turkmenistan sa kita mula gas. Ang rehiyon ay palaging sentro ng interes ng Russia, pamunahing dahil ang mga ekonomiya nito ay nanatiling malalim ang ugnayan sa Russia sa pamamagitan ng kalakalan, infrastruktura ng enerhiya at mga remittance na ipinapadala pa uwi ng milyon-milyong manggagawang migrante mula Gitnang Asya na nagtatrabaho roon. At sa mahabang panahon, naging epektibo ito. Ang mga pinuno ng Gitnang Asya ay umaasa sa Moscow sa ekonomiya, sa seguridad ng Russia sa militar, at hinubog ng 70 taong pamumuno ng Soviet ang kanilang kultura. Russian pa rin ang pangunahing wika ng komunikasyon sa mga rehiyon. Ang Cyrillic alphabet na ipinakilala ni Stalin noong late 1930 para putulin ang ugnayan ng Gitnang Asya sa pre-Soviet na pamana, at Turkey ay ginagamit pa rin sa rehiyon. Sa totoo, ang mga naninirahan sa Uzbek, Kazakh, Kyrgyz at Turkmen ay may parehong pinagmulan, relihiyon at wika bago ang Unyong Sobyet at may mga minoryang nakakalat sa rehiyon. Hindi man Sobyet ang lumikha ng mga pagkakakilanlang ito, pinormalisa at mahigpit na pinaghiwa-hiwalay ng Moscow ang mga ito bilang magkakahiwalay na republika. Noong panahon ng Sobyet, kadalasang pinuputol ang mga dating ugnayang kultural at demograpiko. Ang Gitnang Asya ay talagang pinagwatak-watak at hinubog ayon sa kagustuhan ng Rusya. Lumaktaw tayo sa ika-21 siglo at sa pananakop ng Rusya sa Ukraine. Pinanood ng mga lider ng Gitnang Asya ang pagsakop ng Rusya sa Crimea noong 2014 na kinundena ng Turkey, isang NATO member. Nagsimula ang digmaan noong 2022, nag-isip ang mga bansa sa Turkic world kung sino ang susunod, anuman ang resulta. May ilang leader na kinilala ang teritoryo na integridad ng Ukraine habang sinusubukan ding makinabang sa kasunduan nila sa Moscow. Diretsahang sinabi ni Pangulong Tokayev ng Kazakhstan na hindi niya kikilalanin ang mga teritoryong hiniwalay sa Ukraine na inaangkin ng Russia kahit nasa Russia siya noon. Hindi maisip ang ganitong pahayag 10 taon ang nakalipas. Ang CSTO na Russian counterpart ng NATO ay lalo pang nawala ang kredibilidad. Noong 2023 umatake ang Azerbaijan sa mga posisyon ng Armenia sa Nagorno-Karabakh at hindi tumulong ang Russia sa kaalyado nitong Armenia. Noong 2024, sinimulan ng punong ministro ng Armenia ang proseso ng pag-alis sa organisasyon at pagsapit ng 2026, itinigil ng bansa ang pagpopondo at hindi na inaangkin ang pagiging miyembro. Noong panahong yon, labis na abala ang Russia sa Ukraine dahil karamihan ng kanilang handang laban ng puwersa sa lupa ay ipinadala na sa digmaan at nahihirapan silang makamit ang mahahalagang tagumpay, kaya't labis na limitado ang kakayahan nilang tumulong sa Armenia kahit sa teorya lamang. Habang umaatras ang militar ng Russia, nagpatuloy ang Kazakhstan at Uzbekistan sa paglipat mula Cyrillic patungong Latin alphabet at mas mainit na tinatalakay sa Kyrgyzstan ang posibleng kaparehong hakbang. Pinalitan ng mga bansa ang pangalan ng mga lungsod at mahahalagang geographical na lokasyon upang alisin ang mga pangalan mula sa panahon ng Soviet na Ruso. Ang 4 na estadong Turkic ay mas kinikilala ang sarili bilang bahagi ng mundong Turkic mula Istanbul hanggang China sa pamamagitan ng organisasyon ng mga estadong Turkic, na nagdadala sa atin sa ideya ng pan-Turkism o ang pampulitikang pagkakaisa o kahit papaano ay koordinasyon ng mundong Turkic. Nagsimula ito noong huling ika-19 na siglo nang ang mga intelektual na Turkic sa Imperyong Ruso at palaisip ng Ottoman ay binalikan ang kanilang kultural na ugat sa Gitnang Asya. Makapangyarihan ang ideyang ito kaya sinupil ito ng Unyong Sobyet, nagdulot ng pagkakawatak-watak, pagpapalit ng pangalan ng mga bansa, wika at paggamit ng banyagang alpabeto.
Pati ang salitang Turkestan, tradisyonal na pangalan ng rehiyon, ay ipinagbawal sa mga dokumento ng Soviet at pinalitan ng Soviet Central Asia dahil sa kaugnayan nito sa pan-Turkish na ideya. Pagkatapos bumagsak ang Unyong Soviet, muling nakipag-ugnayan ang Turkiya sa gitnang Asya. Si Pangulong Turgut Özal ang unang kumilala sa kalayaan ng mga republika sa gitnang Asya at matapang na pinangunahan ang Turkiya sa rehiyon. Sa mga taon matapos ang pagbagsak ng Soviet, nagtayo ang Turkiya ng 3 pangunahing universidad sa rehiyon. Ang Kazakh-Turkish Ahmet Yesavi University sa Turkestan, ang Kyrgyz-Turkish Manas University sa Bishkek at ang International Turkmen-Turkish University sa Ashgabat. Naglaan ang Turkiya ng mahigit $3.8 bilyong sa gitnang Asya at Caucasus mula 1,972 hanggang 2,003 na katumbas nang humigit kumulang $7 bilyong na yon kapag isinasaalang-alang ang implasyon. Mahigit 1,170 na delegasyon ng diplomatiko ang bumisita sa mga republikang Turkic sa unang taon pa lamang ng kanilang kalayaan. Ayon sa ilang ulat, nagtrabaho si Özal hanggang sa ikamatay niya sa mga diplomatikong pag-iikot at namatay noong 1,973 matapos bisitahin ang lahat ng republikang Turkic. Ang hakbang na iyon ang nagdulot ng matinding pagtutol ng Russia, kaya nilimitahan nila ang mamabagong republika sa pagkuha ng tulong mula sa ibang bansa gamit ang lakas sa ekonomiya. Dahil sa ekonomiya at kaguluhang pampulitika ng Turkey noong 1970, dekada na bawasan ang yamang naibigay nila sa gitnang Asya. Ang mga lida ng gitnang Asya na bagong laya mula sa isang makapangyarihang bansa ay hindi nagmamadaling magpasakop muli. Pagkatapos manalo sa kapangyarihan ang AK Party ni Erdogan noong 2002 at layuning gawing rehiyonal na kapangyarihan ng bansa, lumihis ang patakarang panlabas ng Turkey sa gitnang silangan at bumaba sa prioridad ang gitnang Asya. Noong 1972, karamihan ng tulong ng Turkey ay napunta sa gitnang Asya. Noong 2005, 55% ng mga proyekto ng Turkey ay isinagawa sa mga bansa sa Caucasus at gitnang Asya. Nabawasan ito sa 36% noong 2010. Ang tulong sa Tajikistan ay umabot ng halos $650 milyong. Ngunit bumaba ito sa $5 milyong kada taon. Hindi tuluyang umalis ang Turkey at sa halip na direktang tulong, gumawa ito ng mga institusyon para unti-unting baguhin ang pananaw ng mga bansang Turkic pabor dito. Itinatag ang Cooperation Council of Turkic-Speaking States noong 2009 at kalaunan ay naging Organization of Turkic States. Inilunsad ng Turkish state broadcaster na TRT ang TRT Avaz noong 2009 na nagbo-broadcast sa Azerbaijani, Kazakh, Kyrgyz, Turkmen at Uzbek na direktang nagdadala ng mga balita at kaganapan mula sa Turkey sa mga tahanan sa gitnang Asya. Ang kalakalan sa pagitan ng Turkey at ng rehiyon ay lumago mula $838 milyong noong 2002 hanggang $9.5 bilyong noong 2021. At Halos, apat na libong Turkish na kumpanya ang nag-operate sa 5 bansa. Pagkatapos ay dumating ang 2020 at lahat ay bumilis. Ang digmaan sa Ukraine, ang pagbagsak ng CSTO, ang sigalot ng Armenia at Azerbaijan, at ang pag-atras ng US sa Afghanistan ay nagdulot ng vacuum sa seguridad sa timog hangganan ng Central Asia, kasabay ng lumalaking dominasyong pang-ekonomiya ng China sa buong Asya. Dahil dito, aktibong naghanap ng ikatlong opsyon ang mga estado ng Central Asia, habang tahimik na naghahanda ang Turkey para sa sandaling ito. Noong 2021, pinalitan ang Cooperation Council ng organisasyon ng mga Turkic na estado na nagpapakita ng tunay na ambisyon ng bansa. Noong 2021, inampon ng organisasyon ang Turkic World Vision 2040, isang roadmap na tahasang ginaya mula sa integrasyon ng European Union. May layunin para sa iisang merkado, alpabeto, magkakatulad na institusyon at mas mahigpit na koordinasyon sa politika at seguridad. Ipinapakita ng internal na datos ng kalakalan ng blok ang bilis ng mga pangyayari. Mula $33 bilyong sa pagitan ng mga miyembrong estado noong 2022, umakyat ito sa $42 bilyong noong 2023 na isang pagtaas ng 27% sa loob lamang ng isang taon. Tumaas sa $13 bilyong ang bilateral na kalakalan ng Turkey sa rehiyon noong 2023.
Nakasundo ang Kazakhstan at Turkiya na itaas ang bilateral na kalakalan sa $10 bilyong pagsapit 2030 mula 6.3 bilyon noong 2023. Mahalaga ang estratehikong papel ng pagsali ng Azerbaijan sa regional na pagkakahanay na ito. Suportado ng Turkiya ang Azerbaijan sa militar at politika sa labanan sa Nagorno-Karabakh at pinalakas ng tagumpay ng Azerbaijan ang reputasyon ng Turkiya bilang maasahang katuwang sa seguridad. Ngayon nakasama na ang Azerbaijan sa Central Asian Consultative Framework, maaari itong maging tulay sa heograpiya at politika ng 5 estado sa gitnang Asya at Turkiya. Malaki ang tsansa na maging kanap na miyembro ng OTS ang Turkmenistan na magkokompleto sa blok ng mga Turkic, ngunit politika ang dahilan nito. Ang dahilan kung bakit hindi napangunahing impluensya ang Russia sa gitnang Asya ay ang kadilang militar o kakulangan nito. Bago tayo magsimula, mag-subscribe ka muna sa The Military Show. Araw-araw kaming naglalatala ng videos tungkol sa mga bagong kaganapan at pagbabago sa geopolitika sa mundo. Balik tayo sa militar ng gitnang Asya. Karamihan sa hukbo roon ay gumagamit ng kagamitang mula sa Soviet Union na kalaunay pinalakas ng tuloy-tuloy na suporta at pagsasanay ng Russia at nakabatay ang lahat sa doktrinang Ruso. Matagal ng Russia ang nagpadadala ng tropa kapag may bansang kailangan ng tulong militar. Noong 2022, nagpadala ang Russia ng tropang tagapamayapa sa Kazakhstan noong Enero dahil sa kaguluhan mula sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Nabigo ang Russia na makuha ang malaking tagumpay sa 4 na taong digmaan sa Ukraine, kaya't duda ang marami sa kakayahan ng hukbong Ruso sa makabagong labanan. Sa kabilang panig, naroon ang Turkey. Nakilala ang Bayraktar TB-2 drone ng Turkey sa Libya at Syria at napatunayan sa digmaan sa Nagorno-Karabakh noong 2020 nang winasak nito ang arma at depensa ng Armenia. Malawakang ginamit ito ng Ukraine mula 2022 at maraming ulat na nagsabing mahalagang sandigan ang drone sa unang buwan ng digmaan bago pa nakabuo ng sariling industriya ng drone ang Ukraine. Noong 2023, karamihan sa mga estado sa gitnang Asya ay bumili ng Turkish drone, ngunit ang Tajikistan ay mas pinili ang teknolohiya ng drone ng Iran. Dumagda ang Kazakhstan ng kasunduan para gumawa ng Turkish Bayraktar drone sa ilalim ng lisensya. Ibig sabihin, sa Kazakhstan mismo gagawin ang teknolohiyang militar ng Turkey. Pinabilis ng Kyrgyzstan ang pagbili ng drone dahil sa presyur mula sa puwersa ng Tajikistan na suportado ng Russia at tiningnan nila ang Turkey bilang kasangga sa seguridad. Pati ang Turkmenistan na kilala sa neutralidad ay palihim na nagdagdag ng mga sistemang Turkish sa kanilang arsenal. Noong 2023, pumili ang Uzbekistan at lumagda ng komprehensibong kasunduan sa kooperasyong militar sa Turkey noong 2022 na sumasaklaw sa pagbabahagi ng impormasyon, lohistika, kooperasyon sa industriya ng depensa at edukasyong militar. Pinalawak ito bilang isang ganap na kasunduan sa kooperasyong militar noong 2026. Sinasadya rin ng Turkey na panatilihing bilateral ang mga ugnayan sa halip na lumikha ng isang formal na blok dahil alam nitong malamang natututol ang mga estadong Turkic sa direktang paglikha ng isang blok militar. Tulad ng Unyong Soviet, nagdadala ito ng mas maraming puntos para sa mga susunod na kooperasyon. Based sa kawalan ng aksyon ng Russia sa Armenia, pag-atras mula sa Syria at sitwasyon ng CSTO, may ilang estadong Turkic na hindi na nila nararamdamang kakampi nila ang Russia. Ang Kazakhstan ang pinakamalaking non-Russian na miyembro ng CSTO at ayon sa ilang survey, mababa ang suporta ng mga lokal para sa alyansa. Nag-ingat ang bansa laban sa Russia sa pamamagitan ng pagpapalubag loob sa Turkey sa pamamagitan ng pinalawak na kalakalan at sa China sa pagiging bahagi ng Belt and Road Initiative para palawakin ang impluensya ng China sa kanluran. Kasunod nito, mahalaga ang ekonomiya at likas yaman dahil sa reserba ng langis at gas ng rehiyon. Matagal nang hawak ng Russia ang mga pipeline ng langis at gas mula Central Asia papuntang Europa at naging tali ito. Simula ng salakayan ang Ukraine, ilang beses nang pinigil ng Moscow ang pag-export ng langis ng Kazakhstan sa Black Sea ports ng Russia, 4 na ulit noong 2022 na nagpapakita kung paano nila kayang higpitan ang kontrol anumang oras. Itinatayo ng Turkey ang Middle Corridor, isang ruta ng tren at dagat mula China dumadaan sa Kazakhstan, Caspian Sea, Azerbaijan, Georgia, papuntang Turkey at kanlurang Europa para putulin ang kontrol na yon. Ang koridor na ito
na dati ay may mas mababa sa 1% ng trapiko kumpara sa hilagang ruta ng Russia, ay nakaranas ng pagtaas ng kargamento ng 33% noong 2022, tapos 8% noong 2023 at muling tumaas ng 70% noong 2024 habang nagsimulang umiwas ang mga nagpapadala ng kargamento mula sa Russia. Ayon sa World Bank, kung mapabuti ang lohistika, maaring tumriple ang kargamento sa koridor at umabot sa 11 milyong tonelada sa 2030. Nanggako ang European Union, Asian Development Bank at iba pang bilateral na kasosyo na susuportahan ang proyekto. Nasa kanlurang dulo ng koridor ang Turkiya, kaya't may malaking geographical na bentahe ito. Isinusulong ng Turkiya ang Trans-Caspian Pipeline na magdadala ng gas mula Turkmenistan sa ilalim ng Caspian Sea upang ikonekta sa Southern Gas Corridor at ihatid ito sa mga pamilihan sa Europa sa pamamagitan ng Turkiya. Hindi aktibo ang proyektong ito mula 1,977 at laging hinaharang ng Russia at Iran na parehong malulugi kung makakarating ang gas ng Turkmenistan sa Europa nang hindi dumadaan sa kanila. Noong 2024, nilagdaan ng Turkiya at Turkmenistan ang Memorandum of Understanding sa paglilipat ng natural gas, unang konkretong hakbang para sa pipeline na ito. Ang Turkmenistan na may ika-4 na pinakamalaking reserba ng natural gas at halos nakaasa lang sa China bilang mamimili ay may dahilan para mag-diversify. Kung may tayo ang Trans-Caspian Pipeline, ito ang magiging pinakamalaking dagok sa kapangyarihan ng Russia sa enerhiya sa gitnang Asya at Europa sa loob ng mga dekada. At ang mahalagang bahagi ng lahat ng ito na kinababahala ng Russia ay ang pan-Turkism ay nakabatay sa halos kaparehong prinsipyo ng pan-Slavism na siyang eksaktong konsepto na ginamit ng Russia para bigyang katwiran ang pananakop sa Ukraine. Bagamat nasa impluensya ng Soviet ang mga bansang Turkic, mas malapit sila sa kulturang Turkey. At magiging lubos na mapagkunwari kung itatanggi ang ugnayang iyon habang ipinipilit naman ang parehong koneksyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. May mga Russian analyst na tinutuding ang pan-Turkism bilang sabwatan ng NATO at planong operasyon ng kanluran para pahinain ang Russia mula sa timog. Ang pananaw na ito ay konektado sa pagiging miyembro ng Turkey sa NATO at sa paggamit ng Montreux Convention sa digmaan sa Ukraine na naglilimita sa pagdaan ng dagdag na barkong pandigma sa Turkish Straits at nagpapahirap sa posisyon ng Russia sa Black Sea. Hindi ibig sabihin na agad pumalit ang Turkey sa pwesto ng Russia dahil wala itong hangganan sa 5 estado ng gitnang Asya. Russia at China lang ang may hangganan doon. May mga bentahe ang heograpiya sa kalakalan, infrastruktura at lakas militar na di kayang tumbasan ng diplomasya at drone sales. Umabot sa 89.3 bilyong dolyar ang kalakalan ng China sa rehiyon. Ang European Union ay may 74.65 bilyong dolyar na kalakalan, habang ang Russia ay may humigit kumulang 40 bilyong dolyar. Lalong gumugulo ang sitwasyon dahil sa geopolitikal na posisyon ng Turkey. Patuloy na nakipag-ugnayan si Erdogan kay Putin sa gitna ng digmaan sa Ukraine dahil hindi sumali ang Turkey sa mga sanksyon ng kanluran laban sa Russia. Imbes na pigilan ng Russia sa Black Sea, namagitan ito para sa Black Sea Grain Initiative. Patuloy itong bumibili ng gas sa Russia at pinananatili ang ekonomikong ugnayan na pumipigil sa Ankara na hayagang lumaban sa Moscow. Kasabay nito, ang pagiging miyembro ng Turkey sa NATO ay nangangahulugan na sa huli kailangan nitong sundin ang kahilingan ng alyansa para sa kolektibong depensa. Sa huli, ang mga estado sa gitnang Asya sa kanilang panig ay hindi naman talaga pinipili ang Turkey kaysa sa Russia at China. Sa halip, idinadagdag lang nila ang Turkey sa isang estratehiya ng pagbabalans na matagal na nilang ginagawa sa loob ng mga dekada. Ang Pangulo ng Kazakhstan na sumusuporta sa teritorial na integridad ng Ukraine ay dadalo sa Victory Day Parade ni Putin sa Moscow. Ang tunay na bago ay ang direksyon ng paglalakbay. Ang paggamit ng Latin na alpabeto, pagpapalit ng pangalan ng mga lungsod, karaniwang aklat sa kasaysayan, pagbili ng mga drone, at pagtatayo ng trade corridor sa paligid ng Russia ay nagiging infrastruktura para unti-unting mabawasan ng mga bansang ito ang pagdepende sa Russia. Ang organisasyon ng mga estadong Turkic ay hindi kagaya ng European Union o BRICS, ngunit ito ay gumaganang institusyon na may aktwal na kalakalan, kooperasyong militar at pangmatagalang roadmap para sa integrasyon. Hindi talaga kayang maging Russia ng Turkey. Isang kasosyong ekonomiya na may malalim na ugnayang kultural sa rehiyon dahil sa parehong kasaysayan at wika. Ito rin ang pangalawang pinakamalaking hukbo sa NATO at kabilang sa top 10 sa 2026. Ang pinakamalalim na ironya, inilunsad ni Putin ang pananakop sa Ukraine para muling ipakita ang dominasyon ng Russia sa dating Soviet territory at pigilan ang pagbagsak na impluensya ng Moscow. Mas pinalala ng digmaan ang paglayo ng gitnang Asya mula sa Russia kaysa sa anumang pangyayari sa nakalipas na 30 taon.
Nabigyan ng pagkakataon ang Turkey na agad at epektibong napunan ng Ankara. Matagal nang ipinagmamalaki ng Russia ang kalamangan nito sa ballistic missile laban sa Ukraine, na ginagamit sa pambubomba ng mga lungsod at infrastruktura ng Ukraine. Nagbabago ng sitwasyon at malapit nang mawala ang kalamangan ni Putin sa ballistic. May malaking plano ang Ukraine at Europa para bumuo ng matibay na panangga laban sa missile ng Russia at pahinain ang mga ambisyon ni Putin. Darating na ang proteksyon. Pero ang totoong kwento ay maaring ito ay proteksyon na dulot ng isang koalisyon na hindi inasahan ni Putin na mangyayari. Sa talumpati noong Mayo, 12 inihayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky na bumuo ang Ukraine ng koalisyon kasama ang ilang kasosyong Europeo para tugunan ang banta ng ballistic missile mula Russia. Ang balitang ito ay kasunod ng isang pagpupulong na ginanap sa pagitan ng mga tagapayo sa pambansang seguridad mula sa lahat ng bansang kasali. At ang maaaring idulot ng koalisyong ito ay maaaring maging pinakamahalagang inisyatiba na isinagawa ng Ukraine, kasama ang mga kasosyo nitong Europeo mula nang ilunsad ni Putin ang kanyang pananakop. Patuloy naming isinusulong ang produksyon ng mga kakayahang laban sa mga ballistic missiles sa Europa. Bumubuo tayo ng isang anti-ballistic na koalisyon, pahayag ni Zelensky sa kanyang talumpati. At idinadbad pa niya, ngayon, mas malapit na tayo sa resulta kaysa dati. Ano ang ibig sabihin nito? Ang pulong ni Zelensky ay ginanap sa Kiev, dinaluhan ng 13 kaalyadong bansa ng Ukraine at mga kinatawan mula sa opisina ng kalihim general ng NATO. Mahalagang huling bahagi. Kahit may higit 12 kaalyado sa koalisyon, ang pagpapadala ng NATO ng kinatawan ay patunay ng matinding interes ng 32 miyembrong organisasyon sa mga plano ng Ukraine. Malaki ang tsansa na maraming miyembro ng bagong koalisyon ng Ukraine ay kasapi rin ng NATO. At ang kanilang mabubuo ng makakasama ay maaaring magamit ng isang organisasyon na may malaking interes na pahinain ng Russia hanggat maaari. Hindi binanggit ni Zelensky kung alin mga bansa ang tiyak na sasali. Gayunpaman, maaaring may ibig sabihin na pagkatapos ng kanyang talumpati ay agad na lumipad si Zelensky papuntang Romania para sa isang pagpupulong ng Bucharest 9. Panapanahong nakikita ang organisasyong yon para talakayin ang pagpapalakas ng depensa ng Ukraine. Malinaw na miyembro ang Romania, pati Latvia, Estonia, Poland, Slovakia, Hungary, Lithuania, Bulgaria at Czech Republic. Maaring ang pagpupulong ng Siyam ay tinakda upang makapagpatuloy ang Ukraine ng mga karagdagang talakayan tungkol sa bago nitong proyekto sa ballistic missile defense. Marahil, kakadating lang ni Zelensky sa Romania sa paggawa ng video na ito. Kaya baka mas marami na tayong alam pag pinanood mo ito. Isang bagay na sigurado tayo ay ang Ukraine ay nagtatatag ng mga pakikipag-partner na tila nakatuon sa paglikha ng susunod na henerasyon ng air defenses na kakailanganin para sa ballistic missile shield na layang protektahan ng kanilang teritoryo, pati na rin ang anumang bansang Europeo na maaring mabanta ni Putin. Nangungunang Firepoint, gumawa ng Flamingo Drone Cruise Missile Hybrid, nagbigay ng bagong sigla sa deep strike strategy ng Ukraine sa mga partnership na ito. Iniulat ng Kiev Post na nakikipagtulungan ng kumpanya sa European defense contractor para gumawa ng bagong air defense. Maaring baguhin ng mga bagong depensa ang estratehiyang long range ng Russia na gumagamit ng maraming missile dahil maaring magdulot ito ng alternatibo sa mahalagang ngunit mahal na interceptor missile. Hindi natin alam ang marami tungkol sa kung anong ginagawa ng Firepoint dahil natural lang na gusto ng kumpanya na panatilihing lihim hanggat maaari ang kanilang trabaho upang mabawasan ang tsansa na makagawa ang Russia ng mga panlaban sa kanilang nililiha kasama ang kanilang mga katuwang. Gayunpaman, kinumpirma ng isa sa mga ehekutibo ng kumpanya, si Dennis Tillerman, na may ginagawa silang bagong sistema na inaasang ilulunsad sa isang punto sa 2027 ayon sa ulat ng Reuters. Ayon sa ehekutibo, simple lang ang layunin. Gumawa ng alternatibong European sa Patriot Missile Interceptor. Kung bababa ito sa $1 milyong, malaking pagbabago ito sa air defense solutions. Ayon sa ehekutibo, plano naming saluhin ang unang ballistic missile sa 2027. Ang US-made Patriot missile ay mahalaga sa layered air defenses ng Ukraine dahil kaya nitong harapin ang cruise at ballistic missile ng Russia. Isa sa problema ng Patriot Interceptor ay mabilis itong nauubos ang pera ng mga bumibili. Ayon sa BBC, ang isang Patriot battery ay nagkakahalaga ng halos $1 bilyong, habang bawat missile nito ay may presyo ng mga $4 milyong. Hindi kayang tustusan ng Ukraine ang ganitong gastos, lalo na't halos araw-araw silang binobomba ng Russia ng missile at drone. Ang presyo ay isang malaking problema kapag umaasa sa Patriot. May isa pang problemang umaasa ang Ukraine na malalampasan sa tulong ng bagong Ballistic Missile Defense Coalition na tatalakayin natin mamaya. Maari pa ring gumanap ang US ng papel sa bagong Anti-Ballistic Missile Coalition ng Ukraine.
Binanggit ni Zelensky sa talumpati nakikipag-ugnayan ang Ukraine sa US tungkol sa air defenses. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi sinabi ni Zelensky, pero maharing nag-aabang ang US kung makakagawa ang Firepoint ng mas murang alternatibo sa Patriot. Malaking halaga na yon sa sarili nito. Pero kung ang bagong missile na yon ay compatible din sa kasalukuyang mga sistema ng Patriot, maaring maging game changer ang Ukraine sa larangan ng air defense na kayang magbigay hindi lang para sa sarili nila, kundi para sa iba pa. Tiyak na napapanahon ang pag-anunsyo ng koalisyong ito para sa Ukraine. Ayon sa ulat ng RBC Ukraine noong Mayo, 11 na ubos ng stockpile ng Ukraine ng Patriot interceptor missiles, habang patuloy silang binobomba ng Russia gamit ang ballistic at cruise missiles. Lumalala ang problema dahil marami sa kaalyado ng Ukraine ang nagdadalawang isip magpadala ng dagdag na missiles, kahit gusto ng Ukraine bumili. Iilan na lang ang natitirang stock ng Patriot batteries na gumagana sa Ukraine at ang Pearl Initiative kung saan maaring bumili ng mga armas ang mga bansang Europeo para sa Ukraine mula sa US, ay hindi sapat ang ibibigay para maprotektahan ng Ukraine ang kanilang himpapawid. Iniulat din ng parehong outlet na muling pinalakas ni Putin ang banta ng nuklear, kasabay ng anunsyo ng pagpapalawak ng mga strategic forces ng Russia. Sinabi ni Putin sa talumpati na napilitan ng Russia na isipin ang strategic na seguridad matapos umatras ang US sa Anti-Ballistic Missile Treaty. Tumutukoy ang kasunduang iyon sa US at Russia. Ngunit anumang pahayag ni Putin tungkol sa pagpapalakas ng ballistic missile ng Russia ay siguradong masamang balita para sa Ukraine. Ang pagbanggit ni Putin sa Oreshnik hypersonic missile ng Russia na huling ginamit sa Ukraine noong Enero ay dagdag na dahilan ng pag-aalala para sa Ukraine. Nilinaw ni Putin na pwedeng lagyan ng nuclear warheads ang missile na ito. Dahil dito, kailangang maging maingat ang Ukraine at tipunin ang lahat ng depensa laban sa tila lalong nawawalang katinuan ni Putin habang patuloy ang kanyang bigong manipulasyon sa mundo. Bukod sa mga banta at retorika ng Russia, mahalaga rin ang papel ng Ukraine at ng koalisyon nito laban sa ballistic missile sa paghiwalay ng isang mahalagang aspeto ng depensa sa himpapawid ng Ukraine mula sa US. Iyan ang bumabalik sa pangalawang problema ng Patriots na nabanggit kanina. Pero isang mabilis na paalala bago tayo magpatuloy, pinapanood mo ang Palabas Militar. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, na yon na ang tamang panahon para pindutin ang button para makapanood ka pa ng mas maraming video mula sa aming channel. Kaya ang mga Patriot, ano pa ang problema bukod sa presyo ng Patriot interceptor missiles ng Amerika? Tatlong salita: Operasyon Epic Fury. Nang simula ng US ang digmaan laban sa Iran, alam nilang gaganti ang Iran gamit ang drone at missile attacks laban sa mga barkong pandigma ng US sa Persian Gulf at mga karatig bansa sa Gulf. Ginawa ito ng Iran, at ang Patriot Air Defense System ang pangunahing depensa ng Amerika laban sa banta nito mula sa himpapawid. Ayon sa Independent, sinabi ng Foreign Policy Research Institute sa Pennsylvania na gumamit ang US ng halos 300 at 25 Patriot Interceptor missiles sa unang 76 na oras ng Operation Epic Fury. Kapag isinama ang Gulf countries na nagtatanggol sa sarili, lalo pang tumaas ang bilang. 900 at 43 Patriot missiles ang pinaputok sa 4 na araw. Mas marami pang Patriot missiles ang nagamit sa mga sumunod na linggo mula nung unang mga araw ng operasyon, at iyan ang malaking problema para sa Ukraine. Kapag nakubos ng US ang stockpile ng Patriot missiles, hindi na makakakuha ang Ukraine ng mahahalagang missile para sa depensa sa himpapawid. Binanggit na ni Zelensky ang malaking problema sa produksyon. Sabi ng Pangulo ng Ukraine, ang US ay gumagawa ng 60 hanggang 65 Patriot missiles kada buwan na umaabot sa maximum na 780 kada taon kung tama ang bilang ni Zelensky. Ayon kay Zelensky, 803 Patriot missiles ang ginamit sa unang araw ng Operation Epic Fury. Hindi na mahalaga kung tama ang Pangulo ng Ukraine o Foreign Policy Research Institute. Ang mahalaga, lampas 1 taon ng produksyon ng Patriot missiles ang nagamit sa ilang araw. Ayon sa ulat ng Independent, inilipat ng US ang maraming Patriot missiles sa gitnang silangan, pagsapit ng Marso 20. Saan galing ang missiles? Karamihan ay mula sa US bases sa Europa, na ginagamit para palakasin ang depensa sa himpapawid. Mas naiintindihan kung bakit nag-aalangan ang mga bansang Europeo magpadala ng Patriot missiles sa Ukraine. Nabawasan na sila ng napakaraming missiles na technical na nasa kanilang mga imbakan, kahit papagmamay-ari yon ng US, at hindi na nila kayang pahinain pang sarili nila sa pamamagitan ng pagtulong sa Ukraine. Malinaw na kung bakit nakuha ng Ukraine ang suporta ng 13 European partners para sa Anti-Ballistic Missile Coalition,
at nakikipagtulungan na ang Farpoint sa mga kumpanyang pandepensa ng Europa para gumawa ng alternatibo sa Patriot. Nais ng Europa na hindi na umasa sa US air defenses tulad ng Ukraine na hindi maganda para kay Putin. Mukhang hindi agad mareresolba ang kakulangan ng Patriot sa ngayon. Iginawad ng gobyerno ng US sa Lockheed Martin na gumagawa ng mga Patriot Interceptor ang isang paunang kontrata na nagkakahalaga ng 4.7 bilyong dolyar para gumawa pa ng mas marami. Katumbas lang, yun ang 1,175 misil based sa ulat ng BBC na 4 na milyong dolyar ang bawat isa. Kahit matapos ng Lockheed Martin ang paggawa ng mga misil sa isang taon, hindi pa rin ito masosolusyonan ang kasulukuyang kakulangan. At parang para lang ito sa pagpuno ng stock ng US o ilang dagdag na misil para sa iba. Ipinagpaliban ng US ang delivery ng Patriot system at missiles sa mga kaalyado nito. Noong Mayo 13, lumabas ang balita na ipinaalam ng US sa Switzerland na mas matatagalan pa ang paghahatid ng matagal nang hinihintay na mga Patriot dahil sa digmaan sa Iran. Umorder ang Switzerland ng mga sistemang yon noong 2022 at inaasang ihahatid mula 2026 hanggang 2028. Ayon sa Al Jazeera English, na-delay ng 4 o 5 taon ang schedule dahil sa digmaan sa Ukraine. At lalo pang nade-delay dahil gusto ng US panatilihin ng mas maraming Patriot hardware para suportahan ang Operation Epic Fury at ang muling pagtatayo pagkatapos ng operasyon. Sabi ng gobyerno ng Switzerland, mas mataas na halagang hinihingi ng US para sa Patriot system kaysa nung nilagda ng kasunduan noong 2022. Dahil sa aksyon ng Amerika, napilitang humanap ang Switzerland ng ibang supplier at tinitingnan na yun ang mga sistema mula South Korea, France, Germany at Israel. Maaring sumali ang Switzerland sa bagong koalisyon ng Ukraine kung hindi pa sila miyembro ngayon. Hindi na pwedeng umasa ang Ukraine at mga European partner nito sa tuloy-tuloy na supply ng Patriot systems at missiles. Kaya kailangan na ng alternatibo. Iyan ang mukhang ihahatid ng bagong koalisyon ng 13 bansa. Narito ang kahulugan nito para sa Ukraine at Europa sa hinaharap. Malamang magagalit si Putin. Hindi rin siguro nagkataon na sabay, lumakas ang usapan sa nuclear at ballistic missile at ang anunsyo ng bagong koalisyon ng Ukraine. Ang kailangang harapin na yon ni Putin ay ang 13 bansa na nakikipagtulungan sa Ukraine upang labanan mismo ang banta na ginagamit niya para takutin ang kanyang mga kalaban at mapasunod sila. Tandaan, malaking banta talaga ang Russia sa ballistic missile. Ayon sa Arms Control Association, malaki ang inventaryo ng Russia ng 19 na uri ng ballistic missile at ilan dito ay ginamit na sa Ukraine. Napag-usapan na ang paggamit ng Russia ng Oreshnik at karaniwan na ring makita ang Iskander missile sa kalangitan ng Ukraine. Ayon sa ulat ng asosasyon, ang ilang ballistic missile ay kayang bumiyahe ng 18,000 kilometro. Kaya bantay ito sa halos sinumang kalaban ng Russia. Alam ng Russia ito at ginagamit ang banta ng kanilang armas. Iniulat ng Kyiv Independent noong Hunyo 2025 na tumaas ng 66% ang produksyon ng ballistic missile ng Russia sa nakaraang taon para mapanatili ang inventaryo at magpatuloy ang pag-atake sa Ukraine. Ibinahagi ng militar na intelihensya ng Ukraine na bawat buwan, gumagawa ang Russia ng 60-70 Iskander-M missiles at 10 to 15 hypersonic Kinzhal missiles. Ang mas mababang bilang ng mga numerong yon ang sani ng 66% pagtaas. Kung kukunin natin ang mas mataas na bilang, halos 80% ang itinaas ng produksyon ng ballistic missile ng Russia. Patuloy din gumagawa ang Russia ng mga bagong uri ng ballistic missile o iyon ang sinasabi nila. Noong Mayo 13, iniulat ng Independent na sinabi ng Russia na matagumpay nilang nasubukan ang bagong intercontinental ballistic missile na kayang magdala ng nuclear warhead at posibleng magamit bago matapos ang 2026. Ipinaalam ng Commander ng Strategic Missile Forces ng Russia, si Sergei Karakayev, kay Putin ang matagumpay na pagsubok ng isang Sarmat missile na isinagawa isang araw bago ang ulat ng Independent. Dapat pa rin tayong mag-ingat at magduda. Baka sinasabi lang ng Russia na matagumpay ang pagsubok nila. Pero galing lang sa kroni ang pahayag na yon, na sinasabi kay Putin ang gusto niyang marinig para sa sariling kapakinabangan. Gayunpaman, nananatiling mahalaga ang banta ng ballistic missile ng Russia sa pagpapakitang lakas ni Putin sa Europa. Ang isang koalisyon na binuo ng Ukraine at kinabibilangan ng 13 bansa upang harapin ang banta na yon ay isang direktang hamon kay Putin. Hindi rin matutuwa ang presidente ng Russia sa simbolikong kahulugan ng koalisyong ito.
Maraming sinabi ni Putin ang layuning paghiwalayin ang Europa. Gusto ng leader ng Russia na magulo at magalinlangan ng mga bansang sumusuporta sa Ukraine para maapektuhan ang pagtutulungan nila. Tuwing may balita ng pagtanggi ng ibang bansa na magbigay ng Patriot missile sa Ukraine, iniisip niyang epektibo ang kanyang mga plano. Kapag may balita na isang malaking koalisyon ng mga kaalyado ang natutulungan kasama ang Ukraine sa anumang inisyatibo, lalo na kung ito ay para labanan ang isa sa pinakamalaking banta ng Rusya, nagsisimula siyang kabahan. Simbolikong ipinapakita ng koalisyon ang pagkakaisang gustong sirain ni Putin. Mas malala? 13 bansa ang lubos ang tiwala sa kinabukasan at soberanya ng Ukraine. Kaya handa silang tumulong bumuo ng hindi mapasok na ballistic missile shield na maaring tumagal ng ilang taon bago matapos. Nagpapadala na ito ng mensahe kay Putin. Mananatiling umiiral ang Ukraine bilang isang malayang bansa sa mahabang panahon at wala nang magagawa ang Russia tungkol dito. Mahalaga sa Ukraine na hindi lang maging pantay na katuwang sa koalisyon, kundi magpakitang aktibong namumuno sa inisyatiba. Nagpapadala ito ng ibang mensahe kay Putin na ang Ukraine ay tinatapos na ang pagbabago nito mula sa pagiging bansang umaasa sa mga katuwang para labanan ng agresyon ng Russia tungo sa pagiging isang tagapagbigay at hindi lang tumatanggap ng mga teknolohiyang kayang sumira sa mga ambisyon ng Russia. Sa mga nakaraang buwan lang, nakita natin ang mga bansa mula sa iba't ibang panig ng mundo na lumalapit sa Ukraine para humingi ng tulong sa kanilang depensa o makipagtulungan sa Ukraine para gumawa ng mas kahangahangang mga sandata. Mga sandata, pumirma ang Qatar, Saudi Arabia at United Arab Emirates ng dekada habang kasunduan sa depensa sa Ukraine para makuha ang interceptor drone technology. Makakakuha ang Ukraine ng gasolina, pera at kagamitang militar kapalit nito. Nagkasundo ang UK at Ukraine sa isang bagong partnership tungkol sa drone na layuning matulungan ang parehong bansa na makakuha ng mas maraming murang solusyon laban sa mga sandata ng Russia. Noong Mayo, 12 lumagda ang Ukraine at Germany ng liham ng intensyon para simulan ang Brave Germany, na sanggay ng Brave One program ng Ukraine. Sa ilalim ng kasunduang iyon, magtutulungan ng Ukraine at Germany sa pagdevelop ng iba't ibang uri ng teknolohiya, mula sa mga uncrewed system hanggang sa mga laser, artificial intelligence at teknolohiya ng missile. Gusto ni Putin na hatiin at sakupin, hindi ba? Mukhang kabaliktaran ang nangyayari sa gusto niyang mangyari. Ginagawang sentro ng pagkakaisa ng Ukraine ang sarili nito sa mga bansa sa mundo. At ito na ang pinakamainam na kalagayan nito ngayon. Ipinapakita ng mga kasunduang ito, kabilang ang koalisyon laban sa ballistic missile, na mahalagang katuwang sa depensa ang Ukraine ng malalakas na bansa sa Europa at Gulf. Ang pinakabagong koalisyon ay simula pa lamang ng mas malaki pang bagat. Malaki ang ballistic missile shield na mabubuo. Ngunit nagsisimula pa lang ang problema ng Russia dahil Ukraine ang kinikilalang partner sa depensa ng iba't ibang bansa. Wala nang magagawa si Putin, Kundi manood at umasa na hindi agad magtagumpay ang bagong koalisyon. Pero nakita na natin kung gaano kabilis kumilos ang Ukraine. Tumaya kami na mabibigo ang mga pag-asa ni Putin ng mas maaga kaysa sa inaakala niya. Hindi na nga makasandal ang presidente ng Russia sa mga tauhan niyang sunod-sunuran sa loob ng Europa para lumikha ng pagkakabahabahagi na kailangan niya. Noong huling bahagi ng Abril, may napakalaking nangyari sa Hungary na lalo pang nagpabago sa balanse ng kapangyarihan sa Europa laban kay Putin. Wala na si Viktor Orban, si Peter Magyar na ang pumalit. Malalaman mo kung bakit napakahalaga niyan kay Putin kung papanoorin mo ang aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Military Show para makita pa ang iba naming pagsusuri tungkol sa paglago ng Ukraine bilang bansang lumalakas ang kakayahang militar. At gaya ng dati, maraming salamat sa panonood.